Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, baka sa lugar mo rin may isang taong tahimik na lumalaban, hinuhusgahan ng iba, pero balang araw ay magiging dahilan niyang pagyuko ng mga minsang ng alipusta sa kanya. Sa bayan ng San Isidro, kilala ang pamilyang Montalvo bilang isa sa mga pamilyang may pangalan kahit hindi naman sila gaanong kayaman. Meron silang maliit ngunit respetadong furniture shop sa gilid ng National Road, ang Montalvo Fine Woods na minana pa ni Donato Montalvo sa kanyang ama. Ang tindahan ay hindi kasing laki ng mga showroom sa siyudad, ngunit sa bayan, sapat na iyon para tingalain sila ng mga kapitbahay. Kapag may bagong kasal na nagpapagawa ng kama, kapag may opisina na nangangailangan ng mesa, o kapag may paaralan na nagpapagawa ng upuan, sa kanila madalas pumupunta ang mga tao. Si Donato Montalvo ay lalaking mahigpit. Tindig pa lang ay parang palaging may sinusukat na halaga ang tao. Para sa kanya, ang respeto ay nakukuha sa itsura, pangalan, at trabahong malinis tingnan. Lagi niyang sinasabi sa hapagkainan, ang Montalvo hindi basta-basta nakikisalamuha sa putik. Kahoy ang hawak natin, hindi kalawang, gawaing marangal ang atin. Ang asawa niyang si Evelina ay babae namang napakalaki ng pagpapahalaga sa sasabihin ng iba. Mabait siya kapag nasa harap ng bisita, laging nakangiti sa simbahan at marunong magdala ng damit na parang lagi siyang pupunta sa handaan. Ngunit sa loob ng bahay, ang bawat galaw ng mga anak niya ay sinusukat niya sa magiging tingin ng kapitbahay. Liraya, madalas niyang sabihin habang sinusuklay ang buhok ng panganay niyang anak noong bata pa ito. Ang ganda mong bata. Dapat paglaki mo, nasa opisina ka, naka-blazer, naka-heels, may aircon, hindi yung kung saan-saan ka nakikipaghalubilo. Si Liraya Montalvo ang panganay. Maputi, payat nung bata pa, at laging tahimik. Hindi siya katulad ng kapatid niyang si Marvion na paborito ng ama dahil lalaki at pinangarap gawing engineer. Hindi rin siya katulad ni Celestina, ang bunso na mahilig mag-ayos, magpa-cute sa camera at mangarap maging kilala sa social media. Si Liraya, kakaiba ang hilig. Habang ang ibang bata ay naglalaro ng manika, siya ay namumulot ng sirang tornilyo sa likod ng furniture shop. Kapag may itinatapong kahoy ang mga karpintero ng ama niya, kinukuha niya iyon at ginagawang maliit na patungan ng libro. Kapag may lumang bote sa basurahan, linilinis niya at nilalagyan ng bulaklak. Kapag may sirang electric fan, binubuksan niya para tingnan kung bakit hindi na umiikot. Mama, sayang naman po ito. Habang hawak ang lumang lampshade na basag ang takip pero buo pa ang katawan. Pwede pa pong ayusin. Napangiwi si Evelina. Liraya, ibaba mo nga yan. Galing basurahan yan. Pero mama, hindi naman po lahat ng tinatapon wala ng halaga. Narinig yun ni Donato mula sa kabilang mesa. Bumaba ang diaryong binabasa niya at tinitigan ng kanyang anak. Huwag mong sanayin ang sarili mong manghinyang sa basura. Ang taong laging nakatingin sa tira-tira, dun lang din mapupunta. Hindi na sumagot si Liraya. Bata pa siya noon pero tumatak na sa isip niya ang sinabi ng ama. Hindi dahil naniniwala siya rito, kundi dahil naramdaman niyang may mali. Paano naging walang halaga ang isang bagay kung kaya pa itong gamitin? Paano naging mababa ang taong marunong makakita ng halaga sa hindi napapansin ng iba? Lumipas ang mga taon. Naging dalaga si Liraya na simple manamit, masipag mag-aral at tahimik sa klase. Hindi siya palasalita, ngunit kapag may group project tungkol sa negosyo, siya ang may pinakamalinaw na plano. Sa kolegyo, kumuha siya ng business management sa tulong ng scholarship. Hindi alam ng marami na habang nag-aaral siya, nag-iipon siya ng lumang papel, bote at sirang gamit mula sa boarding house para ibenta sa junk shop. Hindi dahil wala siyang pera, kundi dahil gusto niyang maintindihan ang daloy ng maliit na negosyo na hindi tinitingnan ng mga nakapag-aral. Doon niya unang nakilala si Mang Osias, isang matandang magbobote na palaging may kariton na kinakalawang ang gulong. Payat ito,
maitim sa araw at may mga palad na tila mapa ng hirak sa dami ng guhit. "Aning, ikaw na naman?" Natatawang tanong isang hapon nang dumating si Liraya na may dalang sako ng lumang papel. "Opo, Mang Osias. Magkano po ngayon ang kilo ng karton?" "Depende sa buyer. Pero ikaw, bakit ba interesado ka rito? Hindi bagay sa iyo ang amoy ng kalakal." Ngumiti si Liraya. "Bakit po? May pinipiling mukha ba ang trabaho?" Natigilan si Mang Osias, saka natawang mahina. Aba, may sagot ang bata. Pero tandaan mo, Hiha, sa mundong ito, ang maruming trabaho ang madalas nagpapakain sa malilinis ang damit. Mula noon tuwing may oras si Liraya, kinakausap niya si Mang Osias. Tinuruan siya ng matanda kung alin ang mas mahal: tanso, aluminum, bakal, bote, karton, lumang dyaryo at piyesa ng sirang appliances. Ipinaliwanag din ito kung paano minsan niloloko ng malalaking junkyard ang maliliit na mga ngalakal sa timbangan. "Hindi lahat ng may timbangan patas," sabi ni Mang Osias. "Minsan, dun pa nandadaya ang may kaya." Tumatak ilon kay Liraya. Pagkatapos niyang makatapos ng pag-aaral, inakala ng pamilya niya na papasok siya sa bangko, sa opisina o sa kumpanya ng kakilala ni Dumato. May ilang nag-alok sa kanya ng trabaho bilang administrative assistant. May isa pang kamag-anak na nagsabing maaari siyang ipasok bilang receptionist sa isang real estate office sa syudad. Ngunit isang hapunan, habang kumakain sila ng nilagang baka, mahinahong sinabi ni Liraya ang matagal na niyang binabalak. "Pa, Ma, may gusto po akong simulan na negosyo." Napatingin si Evelina. "Negosyo? Ano naman, anak? Boutique? Online shop? Baka pwede kang magbenta ng mga imported na bag. Bagay sa'yo yun." Si Marvion ay nakasandal sa upuan, nagsiselfone. Si Celestina naman ay nag-aayos ng kuko habang nakikinig. Huminga ng malalim si Liraya. "Recycling center po. Maayos na junk shop pero hindi lang basta tambakan. Gusto ko pong magkaroon ng sistema. Digital weighing scale, tamang presyo para sa collectors, sorting area, records, permits. Gusto ko pong gawing negosyo ang waste recovery." Parang tumigil ang hangin sa komedor. Unti-unting ibinaba ni Donato ang kutsara niya. "Anong sinabi mo?" "Recycling center po, Pa." "Junk shop?" Malamig niyang tanong. "Hindi lang po junk shop. May plano po akong..." "Basura," putol ni Donato. "Ang gusto mong pasukin ay basura." "Pa, recyclable materials po. Malaki po ang industriya nito kung maayos." "Tumahimik ka." Mariin ang boses ng ama. "Pinag-aral ka namin para humarap sa kliyente, hindi para makipagtawaran sa magbobote." Namula ang muka ni Evelina. Hindi sa galit lamang, kundi sa hiya na para bang naririnig na niya ang sasabihin ng mga kumari niya. "Anak, babae ka. Ano na lang ang sasabihin ng tao kapag nakita kang nakatayo sa tambakan?" Doon tumawa si Marvion. "Ate, seryoso ka? Business management tapos junk shop? Ang sosyal pakinggan ng course mo pero ang bagsak mo pala, basurahan." "Kuya!" Saway si Celestina. Ngunit halata sa ngiti niyang natatawa rin siya. "Pero ate, hindi talaga bagay sa'yo. Paano kung makita ka ng mga kakilala natin? Nakakahiya." Napalunok si Liraya. Sa gabing iyon, alam niyang hindi nila siya maiintindihan, pero may bahagi sa kanya na umasa pa rin na kahit hindi nila suportahan, hindi nila siya dudurugin. Hindi nakakahiya ang marangal na hanap buhay. Mahina ngulit buo niyang sagot. Tumayo si Donato. Sa bahay na ito, nakakahiya ang anak na pinipiling bumaba. Hindi na natapos ni Liraya ang paggain niya. Makalipas ang ilang linggo, ginamit niya ang kaunting ipon, scholarship allowance na hindi niya ginalaw at perang kinita niya sa maliliit na buy and sell para arkilahan ng maliit na lote sa likod ng lumang palengke. Hindi simentado ang lupa. Kapag umuulan, nagiging putik. May tagpi-tagping bubong sa gilid at isang sirang bakod na gawa ng yero. Ngunit sa mata ni Liraya, iyon ang simula. Tinulungan siya ni Mang Osias na maghanap ng unang supplier ng lumang bote at bakal. Aling briska,
ang may-ari ng maliit na karinderya malapit sa lote, ang unang naghabot sa kanya ng mainit na kape noong unang darin niyang buksan. "Anak, sigurado ka ba rito?" tanong ni Aling Briska habang pinagmamasdan si Liraya na naglalagay ng karatulang gawa ng plywood. Lira Recycle Hub. "Opo," sagot ni Liraya habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Hindi pa po magandang tingnan ngayon pero aayusin ko po ito." Ngumiti si Aling Briska. "Kung kailangan mo ng ulam, sabihin mo lang. Baka sa sobrang sipag mo makalimutan mong kumain." Noong unang buwan, si Liraya mismo ang nagbubuhat ng sako ng plastic bottles. Siya ang naglilinis ng bote. Siya ang naglalagay ng presyo sa karton. Siya ang nakikipag-usap sa mga mangangalakal na sanay ng baratin ng ibang junk shop. "Magkano kilo ng bakal, ma'am?" tanong ng isang lalaking dalang kariton. "Hindi po ako, ma'am," nakikinim sagot ni Liraya. "Liraya na lang po, at ito po ang presyo natin ngayon. Dito sa papel, malinaw." Nagtaka ang lalaki. "May resibo pa?" "Opo, para alam nyo kung tama ang timbang at bayad." Dahan-dahang kumalat ang balita tungkol sa kanya. May natuwa, may naintriga, pero mas marami ang nangutya. Anak ng Montalvo naging basurera. Sayang ang ganda. Siguro walang tumanggap sa opisina. Baka nabaliw kaka-recycle. Isang hapon, habang binubuhat ni Liraya ang isang sako ng plastic bottles papasok sa sorting area, dumaan si Celestina kasama ang kaibigan niyang si Charmaine Dacumos. Naka-sunglasses ang dalawa kahit hindi naman tirik ang araw. Tumigil sila sa tapat ng gate at nakita ni Liraya kung paano nanlaki ang mata ng kapatid. "Ate." Halos. Pabulong na sabi ni Celestina. Bago pa makasagot si Liraya, itinaas ni Charmaine ang cellphone at kunwaring nagsiselfie. Pero kitang-kita ni Liraya na kasama siya sa frame habang may hawak na maruming sako. "Oh my gosh, Celestina!" malakas na sabi ni Charmaine. "Totoo pala! Akala ko chismis lang." Namula si Celestina. "Tara na nga." Ngulit bago sila umalis, narinig ni Liraya ang mahinang sabi ng kapatid. "Nakakahiya?" Mas masakit iyon kaysa sa bigat ng sako sa balikat niya. Kinagabihan, may nagtag sa kanya sa isang post. Malabo ang kuha pero malinaw ang katawan niyang may hawak na sako. Caption ni Charmaine, "Kapag business graduate ka pero iba ang calling mo, basura is life?" Maraming tumawa. May nag-comment ng laughing emoji, may nagsabing inspiring pero natabunan iyon ng pang-aasar. Hindi umiyak si Liraya, hindi siya nag-reply. Pinatay niya ang cellphone at bumalik sa pagtatala ng timbang ng mga bote. Sa mga sumunod na araw, mas naging mahirap ang lahat. Minsan, kulang ang kita. Minsan, binabaha ang lote. Minsan may nangiiwan ng totoong basura sa gate nila kahit hindi iyon recyclable. May gabiling ninakawan siya ng ilang pirasong bakal. Ngulit tuwing naiisip niyang huminto, naaalala niya ang mukha ni Mang Osias habang sinasabing maraming mahihirap ang nalulugi dahil walang patas na bilihan. Isang gabi, dumating si Mang Osias at naabutan siyang nag-aayos ng mga bote kahit madilim na. "Hiha," sabi nito, "umuwi ka na, gabi na. Tatapusin ko lang po ito. Pagod ka na." Napangiti siya ng mapait. "Sanay naman po." Umupo ang matanda sa lumang kahoy. Hindi lahat ng pagod ay masama, pero may pagod na galing sa katawan at may pagod na galing sa sakit ng loob. Alin dyan ang dala mo ngayon? Doon unang bumigay ang mata ni Liraya. Hindi siya humagulgol, pero tumulo ang luha niya habang nakayuko. "Mang Osias," mahina niyang sabi, "bakit po parang ang bali nilang husgahan ng trabahong hindi naman kayang gawin?" Matagal bago sumagot ang matanda. "Hiha, may mga taong mas takot madumihan ng kamay kaysa madumihan ang konsensya." Hindi nakasagot si Liraya. Ilang linggo ang lumipas. Dumating ang kaarawan ni Donato. Kahit malamig ang pamilya sa kanya, pinadalhan pa rin siya ni Evelina ng mensahe. "Umuwi ka sa Sabado. Birthday ng papa mo.
Ayusin mo ang sarili mo, maraming bisita. Matagal tinitigan ni Liraya ang mensahe. May bahagi sa kanyang ayaw pumunta. Pero may bahagi ring umaasang baka kapag nakita ng ama niyang maayos siya, kapag naipaliwanag niya ng mahinahon ang negosyo, baka unti-unti itong lumambot. Kaya naghanda siya ng regalo. Mula sa itinapong lumang pinto ng munisipyo na binili niya sa murang halaga, gumawa siya ng maliit na mesa. Tinulungan siya ng isang karpintero na dating nagtatrabaho sa shop ng ama niya, si Berto Halimuyak, na pakinisin ng kahoy. Nilagyan niya ito ng varnish, inayos ang paa gamit ang reclaimed steel at naging maganda ang resulta. Simple, matibay, at may karakter. Sigurado kang ibibigay mo to? Tanong ni Berto. Opo, mahilig si Papa sa kahoy. Baka makasaling makita niya na hindi porke galing sa itinapon, wala nang halaga. Noong Sabadong gabi, dumating si Liraya sa bahay ng pamilya Montalvo. Suot niya ang simpleng puting blouse at maong, malinis ang buhok, at bitbit ang mesa na nakabalot sa tela. Sa sala, nandoon ang mga kamag-anak, kapitbahay, ilang kliyente ng furniture shop at mga kaibigan ni Donato at Evelina. Pagpasok pa lang niya, may ilang nakatingin agad. May bumulong, may ngumiting pilit. Liraya, sabi ni Evelina, pilit ang ngiti. Buti nakapunta ka. Diyan mo muna ilagay ang dala mo. Lumapit si Liraya kay ama. Happy birthday po pa. Tinanggap ni Donato ang bati, ngunit hindi siya niyakap. Salamat. May regalo po ako. Nang tanggalin ni Liraya ang tela, lumitaw ang mesa na ginawa niya. Sandaling natahimik ang ilang bisita. May isang matandang tiyahin ang humanga. Ang ganda nito ah. Antik ba? Bago pa makasagot si Liraya, tumawa si Marvion. Antik? Baka galing sa basura. Nagtawanan ang ilang pinsan. Nanigas si Liraya, pero pinilit niyang ngumiti. Reclaimed wood po, galing sa lumang pinto ng munisipyo. Inayos ko po. Reclaimed, singit ni Charmaine na nandun pala kasama ni Celestina. Sosyal na tawag sa napulot. Napahiya si Celestina at bumulong, Charmaine, tama na. Pero si Donato ang mas matalim ang reaksyon. Tinitigan niya ang mesa, hindi bilang regalo, kundi bilang patunay ng bagay na kinaiinis niya. Pati na ba naman sa birthday ko, dadalhan mo ko ng gamit mula sa basura? Pa, hindi po basura ito. Kahoy po ito na itinapo na, putol niya. Tulad ng ginagawa mo sa buhay mo. Pinipilit mong bigyang ng halaga ang bagay na dapat nang iwanan. Tumahimik ang buong sala. Donato, Mahinang saway ni Evelina, ngunit hindi sapat para pigilan siya. Humakbang ang ama palapit kay Liraya. Pinag-aral ka namin, inalagaan, binigyan ng pangalan, tapos ang ipapakita mo sa mga tao, anak kitang nasa tambakan. Anak kitang nakikipagtawaran sa mga magbubote. Marangal po ang trabaho ko, sagot ni Liraya. Nanginginig ang boses pero hindi bumabagsak. Marangal? Tumawa ng mapait si Donato. Hindi namin pinangarap na mag-aral ka para maging basurera. Parang may pumunit sa dibdib ni Liraya. Nakita niya ang ilang bisitang umiwas ng tingin. Nakita niya si Marvion na nakangisi. Nakita niya si Celestina na nakayuko. Hindi siya ipinagtanggol. Nakita niya ang ina na mas inaalala ang reaksyon ng mga bisita kaysa luha ng anak. Dahan-dahan niyang hinawakan ng gilid ng mesang regalo niya. Kung ayaw niyo po, iuuwi ko na lang. Walang sumagot. Binuhat niya ang mesa palabas ng sala. Mabigat iyon, pero mas mabigat ang katahimikang sumunod sa kanya hanggang gate. Paglabas niya sa kalsada, saka lamang siya napahinto. Gusto niyang umiyak, pero pinigilan niya. Ayaw niyang makita ng kahit sinong dumaraan na natalo siya. Pagdating niya sa recycling hub, madilim na ang paligid.
tanging ilaw sa maliit na opisina ang bukas. Naroon si Aling Briska, nagdala ng tirang sinigang. Naroon din si Mang Osias, inaayos ang gulong ng kariton. Nakita nila ang mukha ni Liraya. Hindi na nila tinanong kung ano ang nangyari. Dahan-dahang ibinaba ni Liraya ang mesang ginawa niya sa tabi ng timbangan. Umupo siya sa kahoy na bangko at doon, sa gitna ng amoy ng karton, bakal, kahoy at putik, tuluyang bumagsak ang luha niya. Lumapit si Aling Briska at yinakap siya mula sa likod. "Anak, hindi ko naman po gustong ipahiya sila." Hikbi ni Liraya. "Gusto ko lang po ipakita na kaya kong gumawa ng maganda mula sa bagay na itinapon." Lumapit si Mang Osias. Mabagal, ngunit buo ang tinig. "Hiha, makinig ka sa akin. May mga taong hindi makikita ang ganda ng isang bagay hanggat hindi nila nakikitang may presyo na ito. Pero huwag mong hayaang sila ang magtakda ng halaga mo." Pinunasan ni Liraya ang luha niya. Tiningnan niya ang timbangan. Tiningnan niya ang maliit na karatula ng Lira Recycle Hub. Tiningnan niya ang mga sako ng bote at karton na naghihintay ayusin kinabukasan. Sa gabing iyon, may nasira sa puso niya. Ang huling pag-asang madaling matatanggap siya ng pamilya. Ngunit may nabuo rin, isang mas matigas na pangako. Hindi niya iiwan ang negosyong pinagtatawanan nila. Hindi niya ikakahiya ang mga taong kumakapit dito para mabuhay. Hindi niya tatalikuran ang mga bagay na itinapon. Dahil sa bawat bote, bakal, kahoy at karton na dumaraan sa mga kamay niya, nakikita niya ang sariling kwento. Isang babaeng minamaliit. Isang anak na hindi maintindihan. Isang pangarap na nagsisimula pa lang. At habang tahimik na pinupunasan ni Liraya ang mesang mula sa reclaimed wood, hindi niya alam na ang gabing iyon ang magiging unang hakbang patungo sa buhay na balang araw ay magpapatahimik sa lahat ng tumawag sa kanya na basura. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa oras na pinakatahimik ang paligid, doon nagsisimulang lumakas ang loob ng taong paulit-ulit na sinaktan pero hindi piniling sumuko. Kinabukasan matapos ang kaarawan ni Donato, maaga pa lang ay gising na si Liraya. Hindi niya halos namalayan kung kailan siya nakatulog noong gabing iyon. Naiwan siyang nakaupo sa maliit na opisina ng Lira Recycle Hub habang nasa tabi ng timbangan ang mesang ginawa niya mula sa lumang pinto ng munisipyo, ang regalong hindi tinanggap ng ama niya. Bahagya pa ring namamaga ang mata niya sa pag-iyak, pero nang sumikat ang araw at tumama ang liwanag sa mga bote, karton at bakal sa loob ng lote, may kung anong kakaibang tapang na bumangon sa dibdib niya. Hindi siya natalo. Nasaktan siya, oo. Napahiya. Natapakan sa harap ng pamilya at mga taong minsang ngumiti sa kanya noong maayos pa ang itsura niya sa paningin nila. Pero hindi siya natalo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mesa. Sa ibabaw nito ay makinis ang kahoy. Malinaw pa ang dating marka ng lumang pinto. At naroon pa ang ilang gasgas na hindi niya tinanggal. Para sa kanya, iyon ang ganda ng bagay na may pinagdaanan. Hindi kailangang burahin ng sugat para maging kapaki-pakinabang.
Hindi kanila tinanggap. Mahinang sabi ni Liraya habang pinupunasan ng gilid ng mesa. Inilagay niya ang mesa sa loob ng maliit niyang opisina at ginamit bilang meeting table. Doon niya ipinatag ang ledger, calculator, resibo, at isang lumang notebook kung saan nakasulat ang mga plano niya. Sa unang pahina, isinulat niya sa malaking letra, "Hindi basura ang marangal na hanap buhay." Pagdating ni Mang Osias, naabutan niya si Liraya na nagwawalis ng harapan ng lote. Nakasuot ito ng lumang rubber boots, maong at simpleng t-shirt. Walang bakas sa kilos niya na kagabi lang ay halos mabiyak ang puso niya. Hiya. Tawag ni Mang Osayas habang itinutulak ang kanyang kariton. Maaga kayata ngayon. Ngumiti si Liraya, ngunit ramdam pa rin ang pagod sa mata. Marami po tayong aayusin, Mang Osayas. Tungkol ba to sa nangyari kagabi? Saglit siyang tumigil. Tungkol po ito sa lahat ng susunod pagkatapos nun. Maya-maya, dumating si Aling Briska bitbit ang isang supot ng pandesal at maliit na termos ng kape. Hindi na siya nagtanong. Inilapag lang niya iyon sa mesa at tumingin sa paligid. "Alam mo anak," sabi ni Aling Briska, "kapag may taong ayaw makita ang halaga mo, huwag mong ubusin ang mata mo sa paghihintay na tumingin sila. Gumawa ka ng lugar kung saan hindi nila maiiwasang makita ang liwanag." Tumanggo si Liraya. "Gagawin ko po." Sa araw ding iyon, tinawag niya ang ilang regular na nangangalakal na madalas magdala ng bote, karton at bakal sa kanya. Nandoon si Mang Osayas. Ang tahimik na si Nardo Batid na may 3 anak at araw-araw nagtutulak ng kariton mula kabilang barangay. Si Pecto Dimas, isang dating construction worker na nawalan ng trabaho matapos maaksidente ang paa. At si Luming Soriano, isang biyudang nangungulekta ng bote sa gabi para mapag-aral ang 2 anak. Pinaupo sila ni Liraya sa harap ng maliit na opisina. Hindi marangya ang paligid. Amoy karton, yero at alikabok. May ilang langaw sa gilid ng basurahan. Ngulit seryoso ang mukha ni Liraya habang hawak ang notebook niya. "Simula ngayon," sabi niya, "gusto kong baguhin natin ang sistema rito. Hindi na tayo basta bili at benta. Magkakaroon tayo ng malinaw na presyo kada araw. May resibo rong bawat kilo at kung sino ang regular na magdadala rito, lalagyan natin ang pangalan sa listahan para hindi na kayo naluloko sa timbang." Nagkatinginan ng mga nangangalakal. "Resibo?" tanong ni Luming. "Kahit kami lang po, ma'am." "Liraya na lang po," sabi niya. "At opo, lahat ng tao rito may karapatan sa tamang bayad." Napakamot si Nardo. Paano kung bumaba presyo sa buyer? Baka kami ang sisihin mo." "Hindi po. Ilalagay natin sa maliit na board ang presyo kada umaga. Kapag bumaba, malalaman ninyo. Kapag tumaas, malalaman din ninyo. Ayoko pong may lihiman." Tahimik na nakinig si Mang Osayas. Maya-maya tumanggo siya. "Kung totoo yan, iha, malaking tulong yan. Matagal na kaming nasasanay na kapag mahirap dapat tanggap lang ng tanggap kahit kulang ang bayad." "Hindi po dapat ganun," sagot ni Liraya. "Kung marangal ang pagod ninyo, dapat marangal din ang trato sa inyo." Mula roon, nagsimula ang mas maayos na patakaran sa Lira Recycle Hub. Bumili si Liraya ng second-hand digital weighing scale mula sa isang nagsarang grocery. Pinagawa kay Berto Halimuyak ang simpleng rack para sa bote, karton, plastic at metal. Naglagay siya ng tarpaulin sa dingding na may nakasulat, "Tapat na timbang, tapat na bayad." May mga natawa pa rin. "Paandar lang yan," sabi ng isang lalaking dumaan. "Junk shop na may resibo? Ano yan? Bangko?" Ngunit hindi pinansin ni Liraya. Sa bawat panunuya, mas lalo niyang inaayos ang sistema. Sa 2 buwan matapos ang kahihiyan sa kaarawan ng ama, dumami ang nagdadala sa kanya ng kalakal. Hindi dahil pinakamataas lagi ang presyo niya, kung hindi dahil malinaw at batas ang usapan. May mga kolektor na sinasabing kahit mas malayo ang lote niya, doon sila pumupunta dahil hindi sila sinisigawan, hindi minamadali,
at hindi dinadaya sa timbangan. Ngulit habang unti-unting lumalakas ang Lira Recycle Hub, may mga taong hindi natuwa. Sa isang kabilang bayan ng Malabiga, may malaking junkyard na pag-aari ni Roldan Severo. Matagal na itong kilala bilang isa sa pinakamalaking buyer ng scrap sa lugar. Makapal ang katawan, maitim ang labak, at palaging may singsing sa bawat kamay. Hindi siya sanay na may lumalaban sa presyo niya, lalo na kung ang kakompetensya ay isang babaeng magsisimula pa lang. Isang hapon habang umiinom siya ng kape sa opisina niyang amoy sigarilyo at langis, pumasok ang tauhan niyang si Cardo Masepe. "Boss, yung babae sa San Isidro, dumadami na ang kinukuha niya. Pati si namang Osayas doon na bumabagsak." Tumaas ang kilay ni Roldan. "Yung anak ng furniture shop?" "Oo, boss. Ang tawag nila, patas daw magtimbang." Napangisi si Roldan. "Patas? Sa negosyong ito, walang yumayaman sa pagiging masyadong patas. Anong gagawin natin?" Uminom si Roldan ng kape saka ibinaba ang tasa ng mabigat. "Pabayaan mo muna. Kapag maliit, madaling tapakan." Hindi nagtagal, nagsimula ang mga kakaibang problema sa Lira Recycle Hub. Isang umaga, nakita ni Liraya na sira ang lock ng maliit na bodega. Nawawala ang ilang pirasong copper wire, aluminum frame, at lumang motor na nakalaan sana sa delivery. Hindi pa yun kalakihan sa mata ng iba, pero sa maliit na negosyong nagtitipid sa bawat piso, malaking tama iyon. Hindi ito simpleng nagnanakaw. Sabi ni Tomasin Valera, ang dating accountant na kamakailan lang ay nagsimulang tumulong kay Liraya sa records. Matangkad si Tomasin, payat, may salamin, at laging bitbit ang lumang leather folder. Nawalan siya ng trabaho sa isang construction supply company matapos niyang isumbong ang pandaraya sa payroll, kaya nang makita niya ang sistema ni Liraya, nag-alok siyang tumulong kahit maliit lang ang bayad. "Bakit mo nasabi?" tanong ni Liraya habang nakatingin sa sirang kandado. "Alam nila kung alin ang kukunin," sagot ni Tomasin. "Hindi nila ginaraw ang karton o bote, diretso sila sa mas mahal." Napatanggo si Mang Osias. "May nagmamanman dito." Mabigat ang katahimikan, ngulit imbis na magwala, kinuha ni Liraya ang notebook niya at isinulat ang nawala. Kinabukasan, bumili siya ng mas matibay na kandado kahit halos maubos ang hawak niyang pera. Naglagay rin siya ng ilaw sa likod ng bodega at nagpalitan sila ni Mang Osias sa pagbabantay. Akala nila iyon na ang huli. Pero isang linggo lang ang lumipas, nasira naman ang timbangan. Pagbukas ni Liraya, hindi na tama ang reading. Kahit walang nakalagay, may lumalabas na kilo. Dahil doon, napilitan siyang gumamit muna ng lumang timbangan na hindi ganoon kabilis. Nagsimulang mainip ang ilang kolektor. May ilan ding nagduda. "Liraya, baka naman pare-pareho lang din kayo," sabi ni Nardo isang tanghali, halatang pagod at gutom. "Noong una, maayos. Ngayon, mali-mali na timbang." Hindi sumama ang loob ni Liraya. Naiintindihan niya ang takot ng taong sanay maloko. "Nardo, hindi ko kayo dadayain," sabi niya ng mahinahon. "Sira ang digital scale, pero habang pinapaayos, pwede kang manatili rito at tignan ang pagtimbang. Kung sa tingin mo kulang ang bayad, sabihin mo." Madali kasing sabihin yan. Lumapit si Aling Briska mula sa karinderya, hawak ang sandok. "Nardo, kung nanluloko yang si Liraya, matagal ko nang pinalayas yan dito. Araw-araw kong nakikitang hindi kumakain para lang may pambayad sa inyo." Natahimik si Nardo. Napayuko siya. "Pasensya na, takot lang ako. May sakit bunso ko." Napabuntong hininga si Liraya. "Magkano kailangan sa gamot?" "Hindi ako nanghihingi." "Hindi ko sinabing nanghihingi ka. Ituturing nating advance sa susunod mong delivery, pero walang interes. Ayoko lang na may batang hindi magamot dahil sa sira kong timbangan." Napatingin si Nardo sa kanya, tila hindi makapaniwala. "Bakit mo gagawin yan?" "Dahil kung negosyo lang ang iniisip ko, magiging katulad ng mga taong ayaw kong tularan." Doon nagsimulang lumalim ang tiwala ng mga tao kay Liraya. Ngulit habang gumaganda ang samahan sa loob ng maliit na lote,
lalong lumalalim ang agwat niya sa pamilya. Minsang bumisita si Evelina sa Lira Recycle Hub nang hindi inaasahan. Dumating siya sakay ng tricycle, nakablaus na kulay cream at may panyo sa ilong. Kitang-kita ni Liraya kung paano umiwas ang tingin ng ina sa mga sako ng plastik at tambak ng bakal. "Ma!" gulat na bati niya. "Napadaan po kayo?" "Hindi ako magtatagal," malamig na sabi ni Evelina. "May kailangan lang akong sabihin." Paupo sana siya ni Liraya sa opisina, ngunit tumanggi siya. "Dito na lang, ayoko pumasok dyan." Nasaktan si Liraya pero hindi niya ipinakita. "Ano po yun?" Tumingin sa paligid si Evelina, tila takot may makarinig. "Pakiusap anak, kung ipagpapatuloy mo ito, huwag mo nang gamitin ang pangalang Montalvo sa documents mo." Saglit hindi nakapagsalita si Liraya. "Bakit po?" "Alam mo na kung bakit. Nahihirapan ng papa mo. May mga kliyente kaming nagtatanong. Si Celestina, inaasar sa mga kakilala niya. Si Marvion, nahihiya sa mga kaibigan niya. Anak, hindi ba pwedeng kahit ito na lang, ilayo mo ang pangalan namin?" Tahimik si Liraya. Sa likod niya, rinig ang tunog ng bote na inaayos ni Mang Osias. Rinig din ang kaluskos ng karton, ang takbo ng mundo niyang pilit itinayo sa kabila ng kawalan ng suporta. "Ma," maingat niyang sabi, "pangalan ko rin po ang Montalvo. Pero pinili mong sirain ang dating kahulugan nito." Napapikit si Liraya. Masakit, pero mas malinaw na ngayon. Hindi dumating ang ina para kumustahin siya. Dumating ito para burahin siya sa pamilyang pinanggalingan niya. "Sige po," sabi niya sa huli. "Hindi ko nagagamitin ang Montalvo sa negosyo." Bahagyang gumaan ang mukha ni Evelina. "Salamat, mabuti naman at naiintindihan mo. Pero hindi ko gagawin dahil nahihiya ako. Gagawin ko dahil ayokong madungsan ng panghuhusga ninyo ang negosyong binubuo namin dito." Napatingin si Evelina sa kanya, gulat at nasaktan. Ngulit bago pa siya makasagot, tumalikod na si Liraya at pumasok sa opisina. Sa gabing iyon, pinalitan niya ang pangalan sa lahat ng resibo at simpleng forms. Mula Lira Recycle Hub, ginawa niyang Liraya Sustainable Recovery Center. Hindi na pinaikli, hindi na itinago. Buong pangalan niya ang nakalagay sa karatula kinabukasan. Nang makita yon ni Mang Osias, napangiti siya. "Mas bagay. Tingin niyo po?" "Oo, hindi na parang nagtatago, parang lumalaban." Sa paglipas ng mga buwan, naging mas organisado ang operasyon. Si Tomasin ang nag-ayos ng accounting system. Si Aling Brisca ay naglagay ng maliit na pagkain corner para sa mga kolektor. Si Juniper, ang batang nangangalakal na madalas magdala ng bote para may pambili ng gamot ng kapatid, ay nagsimulang tumulong sa simpleng pagbibilang ng resibo pagkatapos ng klase. "Ma'am Liraya, tama po ba to?" tanong ni Juniper isang hapon habang hawak ang lapis. "Liraya lang," nakingiting sabi niya. "At oo, tama, marunong ka na mag-add ng timbang." Ngumiti ang bata, kita ang kulang ng ngipin. "Paglaki ko po, gusto ko rin pong may opisina." "Magkakaroon ka, pero kailangan mong mag-aral." Wala po kaming pera." "Gagawa tayo ng paraan." Hindi pa niya alam kung paano, pero isinulat niya iyon sa notebook niya. Pondo para sa pag-aaral ng anak ng collectors. Isang araw, dumating sa center ang babaeng nakaayos, may hawak na folder at halatang pagub ngunit professional. Si Sheila Kenito, dating sekretary sa isang construction company na nagsara dahil sa utang. Narinig niya raw na naghahanap si Liraya ng marunong sa permits at client coordination. "Ma'am, hindi pa po malaki ang kaya kong pasahurin." Tapat na sabi ni Liraya matapos silang mag-usap sa reclaimed wood na mesa sa opisina. Tumingin si Mayela sa paligid. Nakita niya ang maayos na files, ang board ng presyo, ang listahan ng collectors at ang mga taong pumapasok ng may tiwala. "Ma'am," sabi ni Mayela, "mas gusto ko pong magtrabaho sa maliit na kumpanyang marunong rumispeto kaysa sa malaking opisina na puro panluloko." Napatingin si Liraya sa kanya. "Sigurado ka?" "Opo, pero may kondisyon ako."
Ano yun? Hayaan niyo ko akong ayusin ang filing cabinet ninyo. Hindi ko kaya ang ganitong kalat. Sa unang pagkakataon matapos ang habang panahon, natawa ng malakas si Liraya. Dumating ang malaking pagkakataon makalipas ang ilang linggo. Isang puting pickup ang huminto sa labas ng center. Bumaba doon si Gadriel Sarmiento, procurement officer ng isang manufacturing plant na gumagawa ng aluminum fixtures at plastic components. Malinis ang polo nito, seryoso ang mukha at halatang sanay makipag-usap sa suppliers. "Kayo si Liraya?" tanong niya. "Opo, paano ko po kayong matutulungan?" "Naghahanap kami ng supplier ng sorted aluminum at plastic scrap. May nagbanggit sa akin na maayos daw ang sistema ninyo." Halos hindi agad nakasagot si Liraya. Sa loob niya, alam niyang ito ang klase ng oportunidad na matagal niyang hinihintay. "Pwede po ninyong tingnan ang sorting area namin. Hindi pa malaki pero maayos po ang segregation." Inikot ni Gadriel ang buong center. Tinignan niya ang timbangan, records, resibo at stock area. Si Mayela ang nag-abot ng folder ng permits. Si Tomasin naman ang nagpaliwanag ng inventory. Si Mang Osias naman, kahit kinakabahan, ay buong pagmamalaking sinabi kung paano nila hinihiwalay ang klase ng metal. Pagbalik nila sa opisina, naupo si Gadriel sa harap ng mesang minsang tinanggihan ni Donato. "Hindi kayo ang pinakamalaking supplier na nakita ko," sabi ni Gadriel. Tumanggo si Liraya. "Alam ko po, pero kayo ang pinakamalinis ang records." Huminga ng malalim si Liraya. "Bibigyan ko kayo ng trial order. Hindi pa kontrata, 2 linggo. Kung ma-deliver ninyo ang volume at quality na kailangan namin, pag-uusapan natin ang long-term supply." Nang umalis si Gadriel, ilang segundo silang lahat na tahimik sa opisina. Pagkatapos, napahawak si Mayela sa bibig niya. "Ma'am, malaking bagay ito." Si Tomasin naman ay agad nagbuklat ng notebook. "Kailangan natin ng additional manpower, schedule ng collection at delivery truck rental." Si Mang Osias naman ay napangiti, ngunit may kaba. "Kaya ba natin to, hiha?" Tumingin si Liraya sa kanila. Sa mga taong hindi niya kadugo, ngunit mas nauna pang naniwala sa kanya kaysa sariling pamilya. "Kakayanin natin, pero walang dayaan, walang shortcut. Kung napapagod tayo, sabay-sabay." Sa sumunod na 2 linggo, halos umikot ang mundo nila sa trial order. Nagtrabaho sila mula madaling araw hanggang gabi. Si Aling Briska ay nagpapadala ng lugaw at kape. Si Juniper naman ay tumutulong magbilang ng sako pagkatapos ng klase. Si Nardo at Luming ay nagdala ng mas maraming kalakal at hinikayat ang ibang kolektor. Si Mayela ay halos hindi bumitaw sa telepono kakaka-coordinate ng delivery. Si Tomasin naman ay nagbabantay sa bawat gastos para hindi sila malugi. May mga gabing napaupo si Liraya sa labas ng bodega, pawis, pagod at halos hindi na makagalaw. Ngulit tuwing nakikita niya ang karatalas ng center at ang mesa na nasa opisina, naaalala niya ang gabing pinahiya siya. Hindi na iyon dahilan para humina. Ginawa niya iyong gasolina. Dumating ang araw ng delivery. Nakarent sila ng truck, maayos ang pagkakatali ng sako at bundle ng aluminum. Bago umalis, lumapit si Mang Osias kay Liraya. "Hiha?" Sabi nito, "Kahit anong mangyari, malayo na ang narating mo." "Hindi pa po sapat," sagot niya. "Hindi ko sinabing huminto ka. Sinasabi ko lang, minsan kailangan mo ring makita na ang dating iniiyakan mo, tinatayuan mo na ngayon." Napangiti si Liraya kahit may kaba. Naging matagumpay ang delivery. Pasado sa quality check ang kanilang sorted materials. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik si Gadriel sa center, dala ang opisyal na dokumento. "Congratulations," sabi niya. "Approved kayo as regular supplier." Hindi agad nagsalita si Liraya. Tinitigan niya ang papel, ang halaga, ang terms, ang pirma. Ito ang unang kontratang mas malaki kaysa sa kabuang kinita nila noong mga unang buwan. Ito ang patunay na ang trabahong pinagtatawanan ay maaaring maging pundasyon ng seryosong negosyo. Nang makaalis si Gadriel, napaiyak si Mayela. Si Tomasin ay napaupo at napabuntong hininga.
Si Mang Osias ay tahimik na tumalikod, pinupunasan ng mata gamit ang manggas. Si Liraya naman ay lumapit sa reclaimed wood na mesa. Ipinatong niya roon ang kontrata. Ang mesang minsang tinanggihan sa bahay ng mga Montalvo, ngayon ang unang naging saksi sa pagpasok ng pinakamalaking oportunidad ng kanyang negosyo. Marahan niyang hinaplos ang gilid nito at bumulong. Hindi ka basura. Hindi rin ako. Sa labas, patuloy ang ingay ng bote, bakal, karton at mga taong nagtatrabaho. Sa loob ng opisina, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Liraya. Hindi na lamang bilang anak na pinahiya, kundi bilang babaeng unti-unting nagtatayo ng sariling pangalan mula sa mundong minamaliit ng lahat. Bago tayo magpatuloy sa ating storya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, ang taong minamaliit ng sarili niyang pamilya ay hindi agad sumasagot, hindi agad lumalaban at hindi agad nagpapakita ng tagumpay. Tahimik lang siyang nagtatrabaho, habang ang panahon mismo ang naghahanda ng araw na maririnig ng lahat ang katotohanang pilit nilang tinataksan. Matapos mapirmahan ni Liraya ang unang regular supply contract sa manufacturing plant ni Gadriel Sarmiento, nagbago ang takbo ng araw sa Liraya Sustainable Recovery Center. Hindi na lang sila basta bumibili ng bote, bakal, karton, plastic at aluminum mula sa mga collector. Unti-unti na silang naging organisadong supplier. May schedule na ang dating magulong pagdating ng mga kariton. May logbook na ang bawat delivery. May hiwanay na lalagyan para sa mga materyales na masilan at higit sa lahat, may pangarap na hindi na lamang nasa notebook ni Liraya kundi nakikita na ng lahat sa kilos ng bawat taong nagtatrabaho roon. Lumipas ang mga buwan, naging taon. Sa loob ng 3 taon, ang dating maputik na lote sa likod ng palengke ay nagkaroon ng sementadong sahig sa unahan, mas matibay na bodega, maliit na opisina na may salaming bintana at 2 second-hand truck na binili ni Liraya mula sa maingat na pag-iipon. Hindi bago ang mga truck, may mga gasgas pa nga sa gilid, pero para sa mga taong nakakita kung paano nagsimula ang negosyo mula sa kariton at sako, simbolo iyon ng napakalaking pag-angat. Sa gate, hindi na plywood ang karatula, matibay na yero na ito, malinis ang pintura at malinaw ang pangalan. Liraya Sustainable Recovery Center. Tapat na timbang, tapat na bayad, marangal na hanap buhay. Si Mang Osias, na dating nag-iisang nagtitiyagang magtulak ng kariton sa init at ulan, ay hindi na araw-araw nangangalakal. Ginawa siyang community coordinator ni Liraya. Siya na ngayon ang kumakausap sa mga bagong dating, nagtuturo kung paano ihiwalay ang mapanganib na basura sa recyclable at nagpapaalala na hindi dapat isama ang basang karton sa tuyong papel para hindi bumaba ang halaga nito. Mga anak, dito hindi kayo itinuturing na abala, pero kailangan din nating maging maayos. Kapag maayos tayo, mas mataas ang respeto sa atin. Si Aling Brisca naman ay pinalawak ang maliit niyang cuisine corner. Mula sa simpleng kape at pandesal, naging maliit na kantina sa gilid ng recovery center. Tinawag niya itong kusina ni Brisca at halos lahat ng kolektor ay doon kumakain bago umuwi. Madalas libre ang lugaw kapag may batang kasama at kapag kinukulang sa barya ang matandang nangangalakal, si Liraya mismo ang tahimik na nagbabayad sa notebook ni Aling Brisca. Si Juniper, ang batang dating nangangalakal para sa gamot ng kapatid, ay hindi nagusgusin tulad noon. Nag-aaral sa gabi tulang ng maliit na pondo ni Liraya at sa araw ay tumutulong siya bilang part-time logistics assistant. Marunong na siyang magbasa ng delivery slips, magbilang ng sako at gumamit ng simpleng spreadsheet sa lumang computer sa opisina. "Ma'am Liraya," sabi niya minsan habang hawak ang clipboard, "kulang po ng 3 bundle ang aluminum para sa delivery bukas, pero may parating daw si Nardo galing sa Barangay Kalsada." Napatingin siya sa kanya at napangiti. "Dati bote lang ang binibilang mo, ngayon inventory na."
Napakamot sa ulo si Juniper. Nahihiya, ngamit halatang proud. Kayo po nagturo sa akin. Hindi, sagot ni Liraya. Binigyan lang kita ng pagkakataon. Ikaw ang nagsumikap. Si Maela Quinito, na dating nag-apply bilang secretary na halos walang tiyak na kinabukasan, ay naging kanang kamay na ni Liraya. Siya ang nag-aayos ng meetings, permits, contracts at payroll. Hindi na siya basta secretary lamang. Siya ang taong kayang pumasok sa opisina ng may kalmadong mukha kahit nagkakagulo na ang schedule at ilang minuto lang ay maayos na muli ang lahat. Si Tomasin Valera naman ay naging finance manager. Maigpit siya sa numero pero patas. Hindi niya pinapayagan ang gastos na walang resibo. Hindi pinapalampas ang sobrang presyo ng supplier at madalas niyang paalalahanan si Liraya na hindi pwedeng puro awa ang pairalin kung gusto nilang tumagal ang negosyo. Liraya, sabi niya isang umaga habang tinitignan ng cash flow, maganda ang puso mo pero hindi sapat ang puso para magbayad ng diesel, sahod at buwis. Napangiti si Liraya. Kaya nga nandyan ka, Tomasin. Ikaw ang tagapigil kapag gusto kong ibigay lahat. At ikaw naman ang tagapaalala sa akin na hindi lahat ng nasa papel nakikita ang hirap ng tao. Sa mga taong iyon, unti-unting nakilala ang pangalan ni Liraya sa mga pabrika, construction sites, appliance repair centers at ilang munisipyo. Hindi siya mahilig humarap sa camera. Hindi rin siya mahilig mag-post ng tagumpay. Madalas, kahit may meeting siya sa malalaking kumpanya, makikita pa rin siyang nasa sorting area, naka-boots, may hawak na gloves at nagche-check kung tama ang paghihiwalay ng materyales. Ngulit habang umaangat siya, dahan-dahan namang bumabagsak ang pamilya Montalvo. Sa bahay ni Donato, ang dating maingay na furniture shop ay naging tahimik. Bihira na ang pumapasok na customer. May ilang kliyenteng lumipat sa mas murang supplier. May mga lumang utang sa kahoy na hindi pa nababayaran. At ang pinakamalaking pagkakamali, pinabayaan ni Donato na si Marvion ang humawak ng isang malaking order para sa resort project kahit hindi pa handa ang anak niya. Pa, kaya ko to, sabi noon ni Marvion, kumpiyansa habang hawak ang folder ng proposal. Engineer naman ako, alam ko ang ginagawa ko. Hindi pa siya lisensyado noon, ngulit dahil anak na lalaki, naniwala si Donato. Inuna nila ang malaking order, umutang ng materyales, nag-hire ng dagdag na tao at nangako ng delivery date na hindi nila kayang habulin. Nang magkaproblema ang sukat, nang madelay ang supply at nang magreklamo ang resort owner sa palpak na finish ng furniture, doon simulang bumagsak ang tiwala sa Montalvo Fine Woods. Nagkamali lang sa supplier. Pero hindi yun simpleng supplier lang. Mali ang plano, kulang ang supervision, at higit sa lahat, sobra ang yabang ni Marvion. Nang singilin sila ng penalty, napilitan si Donato na umutang sa bangko gamit ang bahay bilang collateral. Nung una, inakala ni Evelina na pansamantala lang iyon. Makakabawi rin tayo, sabi niya habang pinipilit ngumiti sa harap ng salamin. Ang importante, hindi tayo nawawala sa ayos. Pero unti-unting nawala ang ayos. Naibenta ang ilang alahas niya, naibenta ang isang lumang sasakyan, nabawasan ang mga kasambahay hanggang isa na lang ang natitira at sa huli, umalis din iyon dahil hindi na regular ang pasahod. Si Celestina, na dating palaging may bagong damit at bag na ipinotoast online, napilitang magbura ng ilang litrato para hindi mapansin ng mga kaibigan niyang na paulit-ulit na lang ang suot. Bakit ganito na tayo? Reklamo niya isang gabi habang nakaupo sa sala. Tanong mo ang kuya mo, malamig na sabi ni Evelina. Bakit ako? Sagot ni Marvion, iritado. Kung tumulong sana si Ate Liraya, hindi tayo ganito. Natahimik ang sala sa pagbanggit ng pangalan ni Liraya. Si Donato, na nakaupo sa lumang upuan malapit sa bintana, napahigpit ang hawak sa baston. Hindi pa siya matanda, ngunit dahil sa stress at alta presyon, madalas na siyang manghina. Huwag niyong babanggitin ang pangalan niya rito. Pa, maingat na sabi ni Celestina, pero totoo namang may pera na si ate. Narinig ko sa palengke may 2 truck din na raw siya, supplier na raw ng pabrika. Pabrika ng basura, singhal ni Donato. Pa, recycling center na raw ang tawag. Junk shop, mariim niya putol. Kahit balutin mo ng magandang pangalan, basura pa rin ang hawak niya. Hindi na sumagot si Celestina. Ngulit sa kauna-unahang pagkakataon, may maliit na kirot sa dibdib niya.
Naalala niya ang araw na nakita niya si Liraya na may buhat na sako at tinawag niyang nakakahiya. Ngayon, siya mismo ang nahihiyang aminin sa mga kaibigan niya na baka mawala na ang bahay nila. Samantala, sa opisina ni Liraya ay isang bagong oportunidad ang dumating. May abandoned industrial lot sa gilid ng San Isidro, dating bodega ng isang lumang manufacturing company. Malawak iyon, may access sa highway at pwedeng gawing mas malaking recovery facility. Ipinakita ni Tomasim ang papeles sa kanya. Kung mabibili natin ito, Sabi niya, hindi na tayo magrerenta ng hiwa-hiwalay na storage. Makakapaglagay tayo ng shredding area, sorting line at training center. Tinitigan ni Liraya ang litrato ng property. Malaki ang gastos. Malaki rin ang balik kung tama ang plano. Si Maela ay naglagay ng isa pang folder sa mesa. May 3 kumpanya na handang magbigay ng longer-term contract kung kaya nating pataasin ang capacity. Tahimik si Liraya. Sa harap niya, naroon pa rin ang reclaimed wood na mesa, ang regalong minsang tinanggihan ng ama niya. Sa ibabaw nito, nakalatag ang mga planong mas malaki kaysa sa dating kaya niyang isipin. Kung gagawin natin ito, sabi niya, hindi lang negosyo ang itatayo natin. Gusto kong may training center para sa collectors. Gusto kong may scholarship program. Gusto kong ang mga batang tulad ni Juniper, hindi habang buhay nasa kalye. Gagastos yun, paalala ni Tomasin. Alam ko, pero alam kong gagawin mo pa rin. Napangiti ng bahagya si Liraya. Kilala mo na ako. Sa kabila ng paglago, may mga gabi pa ring bumabalik sa kanya ang sakit ng nakaraan. Kapag tahimik na ang center at tapos na ang lahat ng delivery, minsan nauupo siya sa labas ng opisina, hawak ang lumang notebook. Nandoon pa rin ang unang pahina. Hindi basura ang marangal na hanap buhay. Ngulit kahit gaano siya naging abala, hindi niya kayang burahin ang mga salitang binitiwan sa kanya ng ama. Hindi niya hinahangad na lumuhod ang pamilya niya. Ang gusto lang niya noon, kahit minsan, marinig na hindi siya kahihiyan. Isang hapon, habang nagre-review siya ng proposal para sa industrial lot, pumasok si Maela sa opisina. "Ma'am, may tumawag po." "Sino?" "Ang mama niyo po." Tiniglan si Liraya. Ilang segundo siyang hindi kumilos. "Ano raw kailangan?" "Pinapapunta raw kayo sa bahay. Family matter daw po." Napatingin si Tomasin mula sa kabilang mesa. Hindi siya nagsalita, pero alam ni Liraya ang iniisip nito. Mag-ingat ka. Dumating si Liraya sa bahay ng Montalvo kinagabihan. Napansin niya agad ang pagbabago. Ang dating maliwanag na gate ay kupas na. Ang mga halaman sa gilid ay tuyot. Ang dating polished na sahig sa veranda ay may alikabok. Sa loob ng sala, nandoon sina Donato, Evelina, Marvion, Celestina at ilang kamag-anak na minsan ding tumawa noong kaarawan ng ama niya. Hindi mainit ang pagtanggap. "Umupo ka," sabi ni Donato. Umupo si Liraya sa sofa, tahimik. "Kumusta po kayo?" Walang sumagot sa tanong. Si Evelina ay nangingilid ang luha, ngunit pilit na nakataas ang baba. Si Marvion ay nakapamaywang. Si Celestina ay hindi makatingin ng diretsyo. Si Donato ang unang nagsalita. May problema ang negosyo. Alam na ni Liraya iyon bago pa siya pumunta, ngunit hindi niya ipinahalata. Ano pong nangyari? Hindi na mahalaga ang detalye. Ang mahalaga, kailangan namin ng tulong. Tumingin si Liraya sa kanya. Anong klaseng tulong? Pera, diretso sinagot. May pera ka naman, hindi ba? Marvion, saway ni Evelina, ngunit mahina. Huminga ng malalim si Liraya. Handa akong tumulong pero kailangan kong makita ang records, utang, assets, contracts, bank notices. Kung maglalabas ako ng pera, dapat malinaw kung paano kayo babangon, hindi yung pantapal lang. Natawa si Marvion, mapait at mapang-insulto. Aba, may kondisyon pa. Pamilya mo kami. Pamilya ko kayo, mahinang sagot ni Liraya. Kaya ayokong palalain ang problema ninyo. Kung hindi aayusin ang dahilan ng pagkalugi, kahit gaano karami ang ibigay ko, mauubos lang. Napahamak si Donato sa armrest. Huwag mo kaming pangaralan. Hindi ko po kayo pinangaralan pa. Pinapamukha mo sa amin na mas galing ka. Hindi po, gusto ko lang pong makatulong ng kama. Tumayo si Marvion. Ang totoo, nagyayabang ka lang, porket kumita ka sa kalak, akala mo pwede mo na kaming bilhan ng dignidad.
Nananimik si Liraya pero ramdam niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi dignidad ang bibilhin ko, Marvion. Responsibilidad ang hinihingi ko. Doon na sumubog si Donato. Tumayo siya, nanginginig ang kamay sa galit at hiya. Responsibilidad? Ikaw ang magsasalita sa akin yan. Ikaw na tumalikod sa disenteng buhay para lumublob sa basura. Pa, hindi ako tumalikod. Kayo ang ayaw tumingin sa pinili kong buhay. Dahil walang Montalvo na dapat nasa basurahan. Nanahimik ang lahat. Namamasa ang mata ni Liraya, ngulit na nanatili siyang nakatayo. Hanggang ngayon po ba, iyon pa rin ang tingin niyo sa akin? Hindi sumagot si Evelina. Si Celestina ay nanginginig ang labi. Si Marvion ay nakatingin sa malayo, tila ayaw makonsensya. At doon, sa harap ng buong pamilya, ng mga kamag-anak at ng mga dingding ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan, binitiwan ni Donato ang salita na tuluyang pumunit sa natitirang hibla ng pag-asa ni Liraya. Wala kaming anak na basurero. Kung basura ang pinili mong buhay, huwag mong dalhin ang pangalan namin. Hindi ka bagay sa pamilyang ito. Parang tumigil ang oras. Naramdaman ni Liraya ang lamig sa mga daliri niya. Sa ilang segundo, wala siyang narinig kundi ang sariling paghinga. Tinignan niya ang ama. Tinignan niya ang ina. Tinignan niya ang kapatid na lalaki at kapatid na babae. Hinintay niyang may magsalita. Kahit isa lang. Kahit simpleng, tama na. Kahit mahinang, anak pa rin natin siya. Ngulit walang nagsalita. Doon niya naunawaan na hindi na siya dapat maghintay. Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos niya ang bag sa balikat. Pinunasan ng isang luhang tumakas sa pisngi, hindi dahil ayaw niyang makita nilang nasasaktan siya, kundi dahil ayaw na niyang iwanan ang luha niya sa bahay na hindi marunong magmahal ng walang kondisyon. Kung wala kayong anak na tulad ko, mahina ngulit malinaw niyang sabi. Simula ngayon, wala na rin akong pamilyang kailangang patunayan. Liraya, bulong ni Celestina, pero huli na. Hindi na lumingon si Liraya. Lumabas siya sa sala. Dumaan sa lumang pasilyo kung saan dati siyang tumatakbo noong bata pa siya at binuksan ang gate na minsan niyang inakalang lagi niyang babalikan. Sa labas, naghihintay si Maela sa sasakyan. Nang makita niya ang mukha ni Liraya, agad siyang bumaba. Ma'am, wala na Maela, sabi ni Liraya, pigilang iyak. Wala na akong kailangang hintayin sa bahay na to. Hindi na nagtanong si Maela. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Sa biyahe pabalik sa opisina, tahimik si Liraya. Hawak niya ang folder ng industrial lot na hindi na niya nabuksan sa bahay ng pamilya. Sa gitna ng dilim sa kalsada, bigla niyang sinabing, ituloy natin. Napatingin si Maela. Ang alin po? Ang pagbili sa industrial lot, ang expansion, ang training center, lahat. Sigurado po kayo? Galing lang kayo sa... Sigurado ako. Ngunit hindi galit ang boses niya. Pagod, sugatan, pero buo. Hindi ko na gagamitin ang lakas ko para hingingin ang respeto nila. Gagamitin ko na lang para gumawa ng mundong hindi mang-aalipusta sa mga taong tulad natin. Kinagabihan, sa reclaimed wood na mesa sa kanyang opisina, sa parehong mesang minsang tinanggihan ng ama, pinirmahan ni Liraya ang unang dokumento para bilhin ang abandoned industrial lot. Nasa paligid niya sina Maela, Tomasin, Mang Osias, Aling Briska, Juniper, Nardo, Luming at Pekto. Mga taong hindi niya kadugo, ngunit hindi siya iniwan nung pinakamasakit ang gabi ng buhay niya. Habang pumipirma siya, nanginginig pa rin ang kamay niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ang pirma na iyon ay hindi lamang para sa negosyo. Iyon ang pirma ng babaeng tuluyan ng humakbang palabas sa anino ng pamilyang hindi siya kayang tanggapin. Iyon ang simula ng mas malaking laban. At sa labas ng opisina, habang umiihip ang malamig na hangin sa mga sako ng bote, bakal, karton at plastik, tahimik na umandar ang mundo ni Liraya patungo sa tagumpay na hindi na niya kailangang ipaliwanag sa mga taong piniling tawagin siyang basura. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon.
May mga taong kapag itinakwil, pinipiling maghiganti. May mga taong kapag sinaktan, pinipiling manakit pabalik. Pero may iilan na tahimik na bumabangon, hindi para tapakan ang nanakit sa kanila, kundi para patunayan na ang tunay na tagumpay ay hindi laging maingay. Minsan, dumarating ito na may hawak na susi. Mula noong gabing pinirmahan ni Liraya ang unang dokumento para bilhin ang abandoned industrial lot, wala nang araw na hindi gumalaw ang buhay niya. Parang ang bawat sugat na iniwan ng kanyang pamilya ay dinawa niyang lakas para magtayo ng mas malaking pangarap. Hindi na niya binanggit ang pangyayaring sa bahay ng mga Montalvo. Hindi niya ipinagkalat sa mga empleyado na tuluyan na siyang itinakwil ng ama. Hindi niya ginamit ang sakit para kawawain siya ng iba. Sa halip, mas maaga siyang pumapasok, mas maingat siyang pumipirma ng kontrata. Mas naging malinaw ang kanyang mga plano. Ang dating Liraya Sustainable Recovery Center na nagsimula sa maputlik na lote sa likod ng palengke ay unti-unting lumawak. Una, nabili nila ang industrial lot sa gilid ng San Isidro. Lumang bodega iyon ng dating manufacturing company. Malawak, may mataas na bubong at may mga dingding na kupas na ang pintura. Noong unang araw na pumasok si Liraya doon kasama sina Maela, Tomasin, Mang Osias, Aling Briska, Juniper, Nardo, Luming at Pekto. Amoy alikabok at kalawang ang buong paligid. Pero sa mata ni Liraya, hindi iyon abandoned na gustuli. Nakikita niya ang loading bay kung saan papasok ang mga truck. Nakikita niya ang sorting line kung saan magkakaroon ng trabaho ang mas maraming collector. Nakikita niya ang training room para sa mga batang tulad ni Juniper na gustong matuto ng logistics, inventory, at basic accounting. Nakikita niya ang maliit na klinik para sa mga manggagawang nasusugatan sa bakal at bubog. Nakikita niya ang opisina kung saan hindi na sila magsisisiksikan sa lumang kwarto sa likod ng palengke. "Ma'am," Sabi ni Maela habang hawak ang folder at nakatingin sa malawak na espasyo, "Malaki ang kailangan nating ayusin dito." Tumango si Tomasin. "At mas malaki ang gastos kesa sa unang estimate." Si Mang Osias naman ay nakasandal sa kanyang tungkod, nakangiti habang tinitingnan ang lumang bodega. "Pero kung kaya nating maghanap ng halaga sa basura, kaya rin nating buhayin ang lugar na ito." Napatingin si Liraya sa kanila. "Hindi ko ito kayang mag-isa." "Hindi ka na nag-iisa," sagot ni Aling Briska. "Matagal na." Iyon ang dahilan kung bakit naging mas matatag si Liraya. Sa loob ng 2 taon, ang industrial lot ay unti-unting naging buhay. Pinalitan ng bubong, nilagyan ng ventilation, nagkaroon ng safety marking sa sahig, bumili sila ng mas bagong weighing system, forklift at sorting equipment mula sa isang kumpanyang nagsara. Hindi lahat bago, marami pa ring second-hand, repaired at pinagtiyagaan. Gulit bawat gamit ay dumaan sa kamay ng mga taong marunong mag-alaga. Pinalitan din ang pangalan ng kumpanya. Mula sa Liraya Sustainable Recovery Center, naging Liraya Greenworks Corporation ito, isang kumpanyang hindi na lang bumibili ng kalakal, kundi nagproproseso, nagsusupply sa factories, gumagawa ng upcycled construction materials at nagbibigay ng kabuhayan sa mga dating minamaliit na manggagawa. Si Maela Quinito, ang dating sekretary na muntik nang mawalan ng tiwala sa sarili matapos magsara ang pinanggagalingang kumpanya, ay naging executive secretary ni Liraya. Maayos ang pananamit, mabilis mag-isip, at kabisado ang bawat meeting, permit, deadline at pangalan ng kliyente. Kapag may bisitang investor na nagdududa dahil babae ang CEO at galing sa junk shop ang negosyo, si Maela ang unang humaharap ng may profesional na ngiti. "Good morning po. May scheduled appointment po ba kayo kay Ma'am Liraya?" Tanong niya minsan sa isang lalaking pumasok na akala ay receptionist lamang siya. "Nandyan ba ang boss? Yung may-ari?" Ngumiti si Maela, ngulit hindi nawala ang talim sa mata. "Si Ma'am Liraya po ang may-ari at CEO. Kung hinahanap ninyo po ang boss, siya yun." Sa mga ganong sandali, palaging naaalala ni Maela ang unang araw niya sa lumang pisina ni Liraya. Ang mesang gawa sa reclaimed wood, ang magulong filing cabinet, at ang babaeng marunong umamin na maliit pa ang sahod, ngulit malaki ang pangarap.
Ngayon, nasa mas malaking opisina na sila, pero hindi pinaalis ni Liraya ang lumang mesa. Ipinalipat niya ito sa bagong headquarters at inilagay sa conference room. Doon pa rin niya pinipirmahan ng mahalagang dokumento. "Bakit hindi kayo bumili ng bagong table, ma'am?" tanong ni Juniper minsan. Hinaplos ni Liraya ang gilid ng kahoy. "Dahil ito ang unang mesa na tumanggap sa akin nung tinanggihan ako ng iba." Si Juniper naman ay hindi na batang nangangarap lang. Bata na siya ngayon, mas maayos ang pananamit at nasa huling taon na ng vocational course sa logistics management sa tulong ng scholarship program ng kumpanya. Sa umaga, tumutulong siya sa truck schedules. Sa gabi, nag-aaral. Minsan, pagod na pagod siya, pero kapag tinatanong ni Liraya kung gusto niyang magpahinga muna sa trabaho, laging pareho ang sagot niya. "Hindi po ako matitigil, ma'am. Dati po, nangangalakal lang ako para lang makain kami. Ngayon, may direksyon na ako. Sayang naman kung bibitawan ko." Si Mang Osias ay hindi nagaanong malakas ang katawan. Ngunit siya ang kinikilalang puso ng community program. Siya ang unang kausap ng mga bagong kolektor. Siya rin ang nagbibigay ng orientation tungkol sa safety gloves, tamang paghihiwalay ng bubog at pag-iingat sa e-waste. Kapag may batang gustong sumama sa magulang para mangalakal, siya ang nagsasabing, "Mag-aaral ka muna, may programa rito para sa iyo." Si Aling Briska naman ay hindi na lamang may maliit na kantina. Sa loob ng Greenworks compound, mayroon ng maayos na kantina na tinawag na Kusina ni Briska. Dito kumakain ng truck drivers, sorters, office staff at collectors. Minsan kapag nakikita ni Liraya ang sabay-sabay na pagkain ng mga taong dati ay pinagtatabuyan sa ibang lugar, tahimik siyang napapangiti. Gulit sa kabila ng pag-unlad, hindi naging madali ang lahat. May mga buwan na muntik silang kapusin sa pambayad ng utang sa equipment, may shipment na na-delay dahil sa baha, may client na hindi agad nagbayad, may ilang empleyadong nagreklamo dahil mahigpit ang safety rules. May isang inspector na muntik silang pahirapan sa permit dahil hindi raw siya makakita ng recycling facility na pinamumunuan ng babae. At higit sa lahat, patuloy pa rin gumagalaw sa dilim si Roldan Severo. Hindi niya matanggap na ang babaeng minsang niyang tinawag na madaling tapakan ay may kontrata na ngayon sa mga pabrika, munisipyo at construction suppliers. Nababawasan ang hawak niyang collectors. May ilang dati niyang tauhan ang lumipat sa Greenworks dahil mas maayos ang pasahod at may binipisyo. Sa labas, pinagtatawanan pa rin niya si Liraya. CEO raw ng basura. Sabi niya sa mga kainuman, "Kahit anong laki ng warehouse, amoy basurahan pa rin." Pero sa loob niya, natatakot siya. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, tuluyan ng bumagsak ang bahay ng mga Montalvo sa katahimikan. Hindi na tulad dati na laging may bisita, may bagong kortina, may mabangong bulaklak sa sala, at may kasambahay na naghahain ng merienda. Ngayon, ang dating makintab na sahig ay kupas na. Ang ilang antigong aparador ay naibenta. Ang piano ni Celestina na bihira naman niyang tugtugin ay nawala na rin, ipinambayad sa interes ng utang. Si Donato ay mas madalas nang nakaupo sa veranda. Hawak ang tungkod, nakatingin sa dating furniture shop na halos wala nang bumibili. Ang katawan niya ay nangayayat dahil sa stress, pero ang pride niya ay nananatiling matigas. Kahit nasa bingit na sila ng tuluyang pagkawala ng bahay, ayaw pa rin niyang aminin na nagkamali siya. "Malas mang," paulit-ulit niyang sinasabi. "Niloko tayo ng supplier, sinira tayo ng panahon, hindi tayo pinaboran ng merkado." Si Evelina naman ay hindi na kasing ingay ng dati. Wala na siyang masyadong kausap na kumare dahil nahihiya siyang amining wala na silang pera. Minsan, kapag nag-iisa siya sa kusina, naaalala niya si Liraya noong bata pa ito. Ang batang kumukuha ng sirang lampshade at nagsasabing pwede pa itong ayusin. Naaalala niya kung paano niya pinagalitan ng anak dahil galing iyon sa basurahan. Ngayon, tila ang buhay nila ang sirang bagay na naghihintay kung may aayos pa. Si Marvion ay lalo namang naging iritable. Sinisisi niya ang bangko, ang mga kliyente, ang trabador, at minsan pati ang kapatid niyang si Liraya. Kung tumulong siya noon, hindi aabot sa ganito, sabi niya isang tanghali habang nagbubuklat ng final demand letter. Napatingin si Celestina sa kanya. Iba na rin si Celestina ngayon.
Hindi pa siya lubusang mabait, pero hindi na rin siya kasing babaw ng dati. Natuto siyang manahimik dahil ang mga kaibigan tulad ni Charmaine Dacumos ay isa-isang lumayo nang mawala ang kinang ng kanilang pamilya. "Kuya," mahina niyang sabi, "tumulong sana siya kung hindi niyo siya ininsulto." Napatingin si Marvion sa kanya, matalim ang mata. "Kakampi ka na ngayon?" "Hindi, pero hindi rin ako bulag." Doon pumasok si Evelina, hawak ang sulat mula sa bangko. Nanginginig ang kamay niya. "Donato," sabi niya halos pabulong, "may notice na naman." Binasa ni Donato ang sulat. Unti-unting nagdilim ang mukha niya. Kailangan na nilang lisanin ang bahay sa loob ng ilang araw. Ang property ay tuluyan ng na-acquire ng bangko at nabili na ng isang anonymous buyer. Kasama sa sale, hindi lamang ang bahay kundi pati ang katabing lote na matagal nang nakasangla. Wala ng extension, wala ng palugit. "Hindi pwede," sabi ni Donato, namumutla. "Bahay ito ng mga Montalvo." "Hindi na," mahinang sagot ni Evelina, umiiyak. "Hindi na atin." Kumalat agad ang balita sa paligid. May ilang kapitbahay na naawa. May ilan namang lihim na natuwa dahil matagal nang nayabangan sa pamilya Montalvo. At syempre, dumating si Charmaine Dacumos, kunwaring nangangamusta kay Celestina pero halatang gustong makita ang pagbagsak. "Celestina, grabe, ngayon ko lang nalaman," sabi ni Charmaine habang nakatingin sa mga kahong nakakalat sa sala. "May matutuluyan ba kayo?" Nanigas ang mukha ni Celestina. "Hindi pa namin alam." "Baka kailangan mong help mag-post. I mean, minsan may mga charity group." "Hindi kami content, Charmaine. Kung tutulong ka, tumulong ka. Kung makikichismis ka lang, umayos ka." Napahiya si Charmaine pero hindi agad umalis. Mas gusto pa rin niyang masaksihan ang susunod na mangyari. Sa parehong araw na iyon, nasa opisina si Liraya nang dumating ang report mula sa legal team ni Tomasin. Ipinakita ni Myla ang folder habang tahimik na nakatayo sa tabi ng reclaimed wood na mesa. "Ma'am," sabi ni Myla, "na-finalize na po ang transfer." Tinignan ni Liraya ang dokumento. Ang property na binili ng kumpanya ay ang lumang baari ng mga Montalvo at ang katabing lote. Hindi niya ito hinanap para gantihan ng pamilya. Kasama lang ito sa listahan ng bank-acquired properties na pwedeng gamitin ng Greenworks para sa foundation office at training center. Ngunit nang makita niya ang address, parang may bumalik na malamig na hangin mula sa nakaraan. Doon siya lumaki. Doon siya unang pinangaralan na ang basura ay walang halaga. Doon siya pinahiya sa birthday ng ata. Doon siya tuluyang itinakwil. "Ma'am," mainat na tanong ni Myla, "siguro ba kayo sa plano?" Matagal na nakatingin si Liraya sa papel. "Hindi ko binili ang bahay para saktan sila." "Alam ko po. Pero baka yun ang isipin nila." "Baka nga po." Pumasok si Tomasin sa conference room, hawak ng isa pang folder. "Liraya, legally yours na ang property, pero maaari pa rin nating ipahandle sa representative kung ayaw mong humarap." Tahimik siyang napatingin sa bintana. Mula roon, tanaw ang bahagi ng compound kung saan may mga kolektor na nakapila sa maayos na timbang. May batang hawak ng ina, kumakain ng libreng lugaw mula sa kusina ni Briska. May truck na papasok. May staff na nag-aayos ng documents. May mga taong may trabaho dahil hindi siya sumuko. Naalaya niya ang lola niyang si Apolonia, ang taning taong minsang nagsabi sa kanya noong bata pa siya, "Liraya, huwag mong hayaang sabihin ng iba kung alin lang ang dapat mong pangarapin." Sa likod ng bahay ng Montalvo, may puno ng santol kung saan sila madalas umupo. Doon niya unang sinabi sa lola na gusto niyang ayusin ng mga bagay na tinatapon ng iba. Kung buhay pa si Apolonia, alam niyang maiintindihan siya nito. Huminga ng malalim si Liraya. "Pupunta ako." "Ma'am," sabi ni Maela, "sasamahan ko po kayo." Tumanggo si Liraya. "Dalhin mo ang documents." "At ang susi po." Saglit siyang natahimik. "Oh, dalhin mo rin." Kinabukasan, araw ng pag-alis ng pamilya Montalvo, maraming tao ang nasa labas. May mga kahon na nakasalansan sa veranda. May lumang sopa na nakabalot sa kumot. May ilang kasangkapang hindi pa nila alam kung saan dadalhin. Ang Evelina ay nakaupo sa hagdan, umiiyak habang hawak ang litrato ng pamilya noong bata pa ang mga anak.
Ang Marbion ay pawis at galit na nagbubuhat ng kahon. Ang Celestina ay tahimik na nag-aayos ng gamit ng ina. Ang Donato ay nakatayo sa gitna ng sala, tila hindi matanggap na wala na siyang kontrol. "Hindi ako aalis," sabi niya. "Pa, pakiusap ni Celestina. Wala na tayong magagawa." "Hindi na po," mahinang sabi ni Evelina. Biglang huminto ang isang itim na sasakyan sa tapat ng gate. Sunod dito ang isang van na may logo ng Liraya Greenworks Corporation. Napatingin ng mga kapitbahay. Napalingon si Charmaine. Lumabas si Liraya sa sasakyan. Simple ang suot, cream blouse, dark slacks at walang marangyang alahas. Ngunit iba ang tindig niya. Hindi na siya ang dalagang lumabas sa bahay na yon na nanginginig sa sakit. Tahimik siya, kalmado at buo. "Si ate?" bulong ni Celestina. Nanigas si Marbion. Anong ginagawa niya rito? Lumabas si Donato sa veranda. Nang makita si Liraya, nagdilim ang mukha niya. "Bakit ka nandito?" Hindi agad sumagot si Liraya. Tinignan niya ang bahay, ang pinto, ang bintana, ang puno ng santol sa likod na bahagyang tanaw mula sa gilid. May kirot pa rin, ngunit hindi na yun gaya ng dati. Hindi na siya batang naghihintay tanggapin. "May kailangan lang ayusin," sagot niya. Tumawa ng mapait si Marbion. "Ano, masaya ka na? Nakita mo na kaming bumagsak. Dumating ka pa talaga para panoorin." "Hindi ako nandito para manood." Para saan? Para ipamukha sa amin na may kumpanya ka na may sasakyan ka, na may mga tao kang sumusunod sa'yo." Bago pa makasagot si Liraya, bumaba mula sa sasakyan si Maela Quinito. Maayos ang buhok nito, hawak ang leather folder, ilang documents at isang maliit na kahong velvet. Lumapit siya kay Liraya ng may professional na galang. Sa harap ng lahat, pamilya Montalvo, kapitbahay, Usisero at Charmaine na hindi na makasalita. Bahagya siyang yumuko. "Ma'am Liraya, tapos na po ang final turnover. Nandito po sa folder ang certified copies ng transfer documents." Nagpalit-palit ang tingin ni Donato at Marbion kay Maela at Liraya. Binuksan ni Maela ang maliit na kahon, na andon ang susi ng bahay at gate. Inihawat niya ito kay Liraya at sinabi ang mga salitang parang kulog na bumagsak sa buong bakuran. "Ito na po ang susi ng mansyon ninyo." Walang gumalaw. Ang Evelina ay napahawak sa dibdib. Ang Celestina ay napaiyak agad, hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa hiya at pagkaunawa. Ang Marbion ay namutla. Ang yabang sa mukha niya ay biglang naubos. Ang Donato naman ay tila hindi makahinga. "Mansyon? Mansyon ninyo?" ulit ni Charmaine sa mahinang boses. Binuksan ni Maela ang folder at nagpatuloy, professional ngunit malinaw. "Ang plano po, kasama ang katabing lote, ay gawing foundation office at family residence ang main house at ang katabing lote naman ay training center para sa mga anak ng waste workers at informal collectors." Mas lalong bumigat ang silakin. Tumingin si Donato kay Liraya. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang siya nakitang hindi niya kayang sigawan. Ang anak na tinawag niyang basurero ay nakatayo sa harap niya bilang may-ari ng bahay na hindi niya kayang iligtas. "Binili mo ang bahay ko?" paos niyang tanong. "Binili ko ang property," mahinaw ng sagot ni Liraya. "Hindi para agawin ang alaala ninyo, hindi para ipahiya kayo." "Sunungaling," singit ni Marbion, ngunit wala nang lakas ang boses niya. "Ginawa mo ito para makaganti." Dahan-dahang tumingin si Liraya sa kapatid. "Kung gusto kong gumanti, hinayaan ko na lang kayong palayasin ng ibang buyer. Hindi ako pupunta rito. Hindi ko ipapaliwanag. Hindi ko aalalahanin si Lola Apolonia. Pero hindi iyon ang itinuro niya sa akin." Nang marinig ang pangalan ni Apolonia, napayuko si Evelina. Alam niya kung gaano kamahal ni Liraya ang lola nito. Lumapit si Celestina, naninginig ang labi. "Ate, ibig sabihin, ikaw ang anonymous buyer?" "Oo." "Bakit?" Sandaling tumingin si Liraya sa lumang bahay. "Dahil dito ako unang natutong mangarap. Dito rin ako unang tinuruan na ikahiya ang pangarap ko. Ayokong mapunta ito sa taong walang pakialam sa pinagmulan nito." Napaluha si Evelina. "Anak!" Ngunit hindi agad lumapit si Liraya.
Hindi pa panahon para yakapin ang sugat na hindi pa humihingi ng tawad. Humarap siya kay Donato. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nanumbat. Ngunit bawat salita niya ay malinaw. Pa, nung sinabi ninyong wala kayong anak na basurero, akala ko iyon ang pinakamasakit na maririnig ko. Pero habang lumilipas ang panahon, natutunan kong hindi pala ako ang nabawasan ng halaga sa salitang iyon. Kayo ang nawalan ng pagkakataong makilala ang anak ninyong lumaban ng marangal. Walang naisagot si Donato. Hindi ako bumalik para ipamukha sa inyo na mali kayo, patuloy ni Liraya. Bumalik ako para ipakita na ang taong tinawag ninyong basura ay marunong pa ring magligtas ng tahanan. Sa mga salitang iyon, tuluyang bumagsak ang luha ni Evelina. Si Celestina ay napaupo sa hagdan. Si Marvion ay napatingin sa lupa, unang beses na walang depensa. Si Donato, ang lalaking buong buhay ay nagtakda ng halaga ng tao base sa trabaho, damit at pangalan, ay nakatayo ngayon sa harap ng anak na babae na itinakwil niya at sa unang pagkakataon, siya ang walang may pagmamalaki. Hawak ni Liraya ang susi, ngunit hindi niya ito itinaas na parang tropeyo. Hindi niya ipinagmayabang ang tagumpay niya. Tahimik niya itong isinara sa palad. Sa labas ng gate, umandar ang isa sa mga truck ng Greenworks. May nakasulat sa gilid nito, "Mula sa itinapon, may bagong buhay." Napatingin doon si Donato, at sa unang pagkakataon, ang dating salitang basura ay hindi na niya mabigkas ng may pangmamaliit. Dahil sa harap niya, ang babaeng itinuring niyang kahihiyan ay nakatayo bilang patunayan na minsan ang pinakamalinis na puso ay matatagpuan sa trabahong pinakamarumi sa paningin ng mahunggusgang mundo. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa buhay, hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa isang yakap lang. Minsan, kailangan mo nang lumuhod ang pride, magsalita ang katotohanan at patunayan ng panahon na ang pagbabago ay hindi lamang nasa luha, kundi sa gawa. Matapos marinig ng lahat ang sinabi ni Mayela Kenito, ito na po ang susi ng mansyon ninyo. Parang natuyo ang hangin sa bakuran ng mga Montalvo. Ang dating bahay na puno ng yabang, tsismis, halakhak at panghuhusga ay biglang nabalot ng katahimikan mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw ni Donato. Walang agad na kapagsalita. Kahit ang mga kapitbahay na nagsiksikan sa labas ng gate ay tila nakalimot huminga. Nakatayo si Liraya sa gitna ng bakuran, hawak sa palad ang susi. Hindi niya ito itinaas na parang gantimpala. Hindi niya ipinakita sa lahat na parang tropeyo. Tahimik niya lamang itong isinara sa palad. Sa labas ng gate, umandar ang isa sa mga truck ng Greenworks. May nakasulat sa gilid nito, "Mula sa itinapon, may bagong buhay." Napatingin doon si Donato, at sa unang pagkakataon, ang dating salitang basura ay hindi na niya mabigkas ng may pangmamaliit. Dahil sa harap niya, ang babaeng itinuring niyang kahihiyan ay nakatayo bilang patunayan na minsan ang pinakamalinis na puso ay matatagpuan sa trabahong pinakamarumi sa paningin ng mahunggusgang mundo. Sabi niya, halos hindi marinig. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong magsalita. Pero, sorry sa lahat. Sorry nung nakita kita sa junk shop at nahiya ako. Sorry nung hinayaan kong pagtawanan ka ni Charmaine. Sorry nung birthday ni Papa, hindi kita ipinagtanggol. At sorry dahil ngayon ko lang naintindihan. Tiningnan siya ni Liraya. Walang galit sa mukha niya, pero wala ring madaling paglimot. Celestina, mahinahon niyang sabi,
Hindi sapat ang sorry para burahin ng maraming taong pananakit. Tumanggo si Celestina habang umiiyak. Alam ko, pero simula iyon kung totoo. Oo ate, totoo. Hindi siya niyakap agad ni Liraya. Sa halip, hinawakan niya sandali ang kamay ng kapatid. Iyon lang muna, maliit, maingat, ngunit hindi sarado. Humarap si Liraya sa kapamilya niya. Hindi ko kayo pinalayas dito para manirahan ako at panoorin kayong walang matirhan, pero hindi rin ibig sabihin nito na babalik tayo sa dati. Kung mananatili kayo pansamantala sa bahay na ito, may mga kondisyon. Nag-angat ng tingin si Marvion. Kondisyon? Oo, sagot ni Liraya. Una, walang mga alipusta sa kahit sinong empleyado, kolektor, driver, sorter, janitor, kariton boy o kahit sinong pumapasok sa property na ito. Pangalawa, walang luho habang hindi pa kayo nakababangon. Pangatlo, kung gusto ninyong tulungan ko kayo, kailangan din ninyong tulungan ng sarili ninyo. Hindi ako magbibigay ng pera para lang maulit ang dating yabang. Anak! Naiiyak na sabi ni Evelina. Ma, hindi ko ito sinasabi para saktan kayo. Sinasabi ko ito dahil kung ililigtas ko kayo nang hindi kayo nagbabago, ilulubog ko lang kayo sa parehong pagkakamali. Walang nakasagot, kahit si Donato, tahimik. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang pinakamahirap na bahagi ng pagbabalik ng pamilya Montalvo. Hindi ang pagkawala ng yaman, hindi ang pagbebenta ng gamit, kundi ang pagharap sa sariling ugali. Pinayagan sila ni Liraya na manatili sa bahay, ngunit ang ilan sa mga kwarto ay unti-unting inayos para sa magiging office ng Apollonia Foundation House, ang foundation na itatayo niya para sa mga anak ng waste workers, collectors, street sweepers at informal recyclers. Ang katabing lote naman ay sinimulan ng bakuranan at sukatin para gawing training center. Noong unang araw na dumating ang staff ng Greenworks para maglinis at mag-ayos ng lumang bodega sa likod ng mansyon, si Donato ay nakaupo lamang sa veranda, tahimik na pinapanood sila. Dati, kapag may trabahador siyang nakikitang pawisan at marumi ang damit, madalas siyang umiwas o mag-utos ng malamig. Ngayon, nakita niya ang mga taong iyon na magalang, maayos kumilos at may dignidad. Hindi sila tulad ng larawan ng basurero na matagal niyang ininsulto sa isip niya. Nakita niya si Mang Oseas, nakatungkod habang nagtuturo sa ilang batang kolektor kung paanong suotin ang makapal na gloves. Huwag basta hahawak ng basag na bote. Ang sugat sa kamay, maliit tingnan, pero kapag napabayaan, malaking problema. Lumapit si Donato, hindi alam kung paanong magsisimula. Ikaw ba si Oseas? Napatingin ang matanda. Opo, matagal na po akong kasama ni Liraya. Nagkaroon ng katahimikan. Si Mang Oseas ang unang nagsalita. Mabuti po at nakakalakad-lakad na kayo, Donato. Natigilan si Donato. Inaasahan niyang susumbatan siya nito. Alam niyang si Mang Oseas ang isa sa mga nakakita ng luha ni Liraya noong gabing pinahiya niya ito sa birthday niya. Mulit, walang panunumbat sa tinig ng matanda. Hindi mo ba ako kinamumutihan? Biglang tanong ni Donato. Tiningnan siya ni Mang Oseas. Hindi po ako ang anak ninyong nasaktan. Sa kanya kayo dapat magtanong. Tumama iyon sa dibdib ni Donato. Samantala, si Marvion naman ay isinama ni Liraya sa Greenworks bilang ordinaryong trainee. Hindi siya binigyan ng posisyon sa opisina, hindi siya ipinakilala bilang kapatid ng CEO. Sa unang araw niya sa warehouse, binigyan siya ng safety vest, gloves at clipboard. Anong gagawin ko rito? Tanong niya kay Juniper na ngayon ay logistics assistant na. Mag-i-inventory tayo ng incoming plastic crates. Ako? Inventory? Akala ko engineering background ako. Tiningnan siya ni Juniper ng walang pangiinsulto. Dito po, Sir Marvion, lahat nagsisimula sa pag-intindi sa totoong galaw ng materials. Kahit engineer, kailangan alam kung saan nagmumula ang trabaho. Namula ang mukha ni Marvion. Gusto niyang magalit, ngunit hindi niya gawain.
Alalahanin niya ang mga panahong tinawag niyang basura ang mundong ito at ngayon isang binatang dating nangangalakal ang nagtuturo sa kanya ng may respeto. Sa unang linggo, nahirapan siya. Mainit ang warehouse, mabigat ang crates, makalilito ang coding ng materials. May pagkakataong napagalitan siya ni Tomasin dahil mali ang naitala niyang bilang. Hindi porke kapatid ka ni Liraya, palalampasin ko ang mali sa records, sabi ni Tomasin. Alam ko, sagot ni Marvion, pinipidilan ng hiya. Kung alam mo, itama mo. Hindi ka namin pinahihiya, tinuturuan ka namin. Iyon ang unang beses sa matagal na panahon na natutunan ni Marvion ang pagkakaiba ng pangaalipusta at pagtutuwid. Si Celestina naman ay isinama ni Maela sa foundation documents. Noong una, akala niya madali lang ang paperwork, pero nang makita niya ang listahan ng mga batang gustong mag-aral, mga anak ng collector, sorter, driver, street sweeper at kariton boy, nanlambot ang dibdib niya. May isang pangalan na tumatak sa kanya, Mika Batid, anak ni Nardo, nangangarap maging nurse. May isa pa, Ruel Luming, anak ni Luming Soriano, gustong maging electrician. May batang babae na si Tala Dimas, anak ni Pekto, marunong mag-drawing ng mga bahay at gustong maging architect. Ang dami pala nilang pangarap, mahina niyang sabi. Tumingin si Maela sa kanya. Oo, hindi lang sila nakikita ng mga taong masyadong nakatingala sa sarili. Napayuko si Celestina, alam niyang isa siya sa mga taong iyon. Si Evelina naman ay dahil hindi sanay na walang ginagawa, nagboluntaryo sa kusina ni Brisca. Noong una, alanganin siyang humawak ng malaking kaldero at maghain sa mga kolektor. Nahihiya siya, lalo na kapag naaalala niyang dati, tinatakpan niya ang ilong kapag pumupunta sa center ni Liraya. Ngunit si Aling Brisca ay hindi mapagtanim. Oh, Evelina, haluin mo itong lugaw, baka dumikit sa ilalim. Ganito ba? Aba, hindi naman yan alahas na masisira kapag madiinan. Haluin mo ng may puso. Napangiti ng kaunti si Evelina. Sa paglipas ng araw, natutunan niyang madhain sa mga batang gutom, makinig ng kwento ng mga nanay na nangangalakal at makipag-usap ng hindi mataas ang tingin sa sarili. Minsan, isang matandang babae ang nagpasalamat sa kanya matapos kumain. Salamat ma'am, ang sarap po. Napaluha si Evelina pagtalikod nito. Noon niya naintindihan kung gaano kaliit ang mundong ginagalawan niya dati. Isang mundong puno ng itsura, pangalan at takot sa sasabihin ng iba. Habang unti-unting nagbabago ang pamilya, hindi naman tumigil si Roldan Severo. Lalong nagliyab ang inggit niya nang makita niyang hindi lang lumaki ang Greenworks, kundi naging tanyagta dahil sa foundation ni Liraya. Gumawa siya ng huling hakbang para pabagsakin ang babae. Nagpakalat siya ng balitang illegal daw ang operasyon ng Greenworks. Sinabi niyang nananamantala raw si Liraya sa mahihirap, bumibili ng kalakal sa mababang presyo at ginagamit lang ang foundation para pagtakpan ang tunay na kita. Nagbayad pa siya ng ilang troll account para ikalat ang lumang video ni Liraya na may buhat na sako ng plastic noong nagsisimula pa lamang. Si Charmaine Dacumos na hindi pa rin natututo, muling nakisawsaw. Ipinost niya ang lumang kuha noon at nilagyan ng caption, "From basurera to CEO? Sana all may drama." Akala nila ikahihiya iyon ni Liraya. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Maraming kolektor ang nag-comment. Si Nardo ang unang nagsulat. Kung hindi dahil sa babaeng ito, nadadaya pa rin kami sa timbangan hanggang ngayon. Si Luming naman, hindi niya kami ginamit, binigyan niya kami ng resibo, tamang bayad at respeto. Si Juniper na bihirang mag-post ay naglagay ng mahabang mensahe. Noong bata ako, nangangalakal ako para sa gamot ng kapatid ko. Si Ma'am Liraya ang unang taong sinabing hindi hadlang ang pinanggagalingan ko para mangarap. Kung basurera ang tawag niya sa kanya, sana dumami pa ang basurerang katulad niya. Nag-viral ang post, hindi bilang kahihiyan, naging inspirasyon ito. Gayunpaman, umabot sa munisipyo ang reklamo ni Roldan Severo. Nagkaroon ng public hearing tungkol sa operasyon ng Greenworks. Punong-puno ang hall. Nandoon ang mga opisyal, ilang business owners, mga kolektor, empleyado, at siyempre si Roldan na nakaupo sa unahan, kontento ang ngiti. Dumating si Liraya kasama sina Maela,
Tomasin, Mang Osias, Juniper, Aling Brisca, Nardo, Luming at Pekto. Sa likod nila, tahimik na pumasok sina Evelina, Celestina, Marvion at Donato. Nagulat si Liraya nang makita ang ama. Pa? Hindi agad sumagot si Donato. Hindi ako mahusay magsalita gaya mo, pero may kailangan akong sabihin mamaya. Sa hearing, iniharap ni Roldan ang mga aligasyon. May dala siyang peking testimonya at manipulated documents. Ngunit handa si Tomasin. Isa-isa niyang ipinakita ang audited records, permits, supplier agreements, tax payments, payroll at community program reports. Si Maela naman ay nagbigay ng timeline ng mga renewal at inspection. Lahat po ng dokumento ay certified copies. Mahinaon niyang sabi. Handa rin po kaming isubmit sa anumang independent review. Sumunod na nagsalita si Mang Osias. Hindi siya sanay sa microphone, pero nang tumayo, tahimik ang buong hall. Ako po si Osias. Mahigit 40 taon akong nangangalakal. Sa 40 taon, ngayon lang ako nakakita ng negosyong hindi kami tinawag na abala. Kung may kasalanan ng Greenworks, iyon ay iparamdam sa amin na tao kami. Maraming napaluha. Tumayo rin si Juniper. Dati po bata lang akong may kariton. Ngayon, graduating na ako. Hindi po ako ginamit ni Ma'am Liraya. Inahon niya ako. Namumutla na si Roldan. Lalo siyang namutla nang ilabas ni Tomasin ang ebidensya ng sabotage noong mga unang taon. Bayad sa tauhan, peking delivery records at transaksyong nagtuturo sa junkyard ni Roldan. May bating empleyado ni Roldan na pumayag tumestigo kapalit ng proteksyon at malinaw nitong sinabi kung paanong sinira ang timbangan ni Liraya noon at kung paanong ninakaw ang copper at aluminum sa bodega. Kasama rin po sa ebidensya, dagdag ni Tomasin, ang panunuhol kay Nardo Batid para gumawa ng peking reklamo laban sa Greenworks. Tumayo si Nardo. Totoo po, sinuhulan ako, pero hindi ko tinanggap. Hindi ko kayang ibenta ang taong tumulong sa anak ko. Nagkagulo ang bulungan sa hall. Si Roldan ay tumayo, galit. Paninira yan! Ngunit wala na siyang kawala. Ipinag-utos ng munisipyo ang formal investigation laban sa kanya at ilang araw matapos iyon, sinampahan siya ng kaso kaugnay ng paninira, panunuhol at industrial theft. Unti-unting gumuho ang impluensya niya. Bago matapos ang hearing, biglang tumayo si Donato. Mabagal siyang lumapit sa mikropono. Nagtama ang tingin nila ni Liraya. Sa unang pagkakataon, walang galit sa matarang ama. May hiya, may lungkot at may pag-aamin. Ako si Donato Montalvo, ama ni Liraya. Natahimik ang lahat. Maraming taon kong ikinahiya ang negosyo ng anak ko. Tinawag ko siyang basurero. Sinabi kong wala kaming anak na tulad niya. Akala ko noon ang dangal ay nakikita sa linis ng damit, sa pangalan ng pamilya, sa trabahong hindi nadudumihan ng kamay. Napahawak si Evelina sa dibdib. Si Celestina ay umiiyak na. Si Marvion ay nakayuko. Pero mali ako. Ang anak kong ito ay hindi basurero. Siya ang nagturo sa amin na may dangal sa trabahong marangal. Siya ang nagturo na ang tunay na basura ay hindi ang bote, bakal o karton na pinupulot ng mahihirap. Ang tunay na basura ay ang yabang, panghuhusga at pusong hindi marunong kumilala ng halaga ng tao. Nabasag ang katahimikan sa mahihinang hikbi. Si Liraya ay nakatayo namang, nangingilid ang luha. Matagal niyang hinintay ang mga salitang iyon. Ngulit ngayong narinig na niya, hindi ito parang panalong ipinagdiriwang. Mas parang sugat na sa wakas ay nalinis. Masakit pa rin, ngulit maaari nang magsimulang humilom. Pagkatapos ng hearing, sa ilalim ng lumang puno ng santol sa likod ng mansyon, kinausap ni Donato si Liraya. Doon sila naupo, sa lugar kung saan minsang nangarap ang batang Liraya kasama ang lola apuno niya. Anak, sabi ni Donato, hirap na hirap bigkasin ang salitang matagal niyang ipinagkait. Patawarin mo ako. Tahimik si Liraya. Hindi ko alam kung paano ko ibabalik ang mga taon. Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang mga salitang sinabi ko, pero gusto kong malaman mo, hindi ako nagkamali dahil gusto kitang saktan. Nagkamali ako dahil mas pinili kong pakinggan ang pride ko kesa kilalanin ng anak ko. Tumulo ang luha ni Liraya. Pa, hindi ko kailangan ng paliwanag para gumaan ang loob ko.
Kailangan ko ng katotohanan. Huminga ng malalim si Donato. Ang katotohanan, natakot ako. Natakot akong mas matapang ka kaysa sa akin. Natakot akong makita ng mga tao na ang anak kong babae ay kayang gumawa ng daan na hindi ko naiintindihan. Kaya imbis na suportahan kita, minaliit kita. Matagal na tumingin si Liraya sa ama. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, "Mapapatawarin kita pa. Pero hindi ibig sabihin nun, babalik tayo sa dati. Kailangan nating gumawa ng bagong simula. Mabagal, totoo, walang pagpapanggap." Tumanggi si Donato, umiiyak. Tatanggapin ko kahit gaano katagal. Hindi dramatiko ang sumunod na mga buwan. Walang bigla ang perpektong pamilya. May mga araw pa ring awkward ang hapunan. May mga pagkakataong nasasaktan pa rin si Liraya kapag may naaalalang salita. May mga sandaling nadudulas si Evelina sa dating ugali at si Celestina ang nagpapaalala sa kanya. May mga araw na napapagod si Marvion sa workhouse at muntik ng sumuko, ngulit tinutulungan siya ni Juniper na bumangon hindi dahil amo siya, kundi dahil kapwa siyang taong natututo. Ngulit may pagbabago. Tunay na pagbabago. Lumipas ang 1 taon, binuksan ang Apollonia Foundation House sa dating mansyon ng Montalvo. Hindi na yun bahay ng yabang, naging bahay iyon ng pag-aaral, training, counseling, scholarship orientation at community meetings. Sa katabing lote, itinayo ang training center para sa waste workers at kanilang mga anak. May silid para sa basic accounting, logistics, safety training, livelihood workshops at upcycling design. Sa opening ceremony, nandun ang buong bayan. Hindi marangya ang selebrasyon, ngulit puno ng tao. Nandun si Mang Osias, Aling Brisca, Maela, Tomasin, Juniper, Nardo, Luming, Pekto, Gadriel Sarmiento, mga empleyado ng Greenworks, mga dating collector, mga bata, at mga magulang na may hawak na scholarship forms. Si Juniper, ngayon ay opisyal ng logistics coordinator matapos magtapos ang nag-ayos ng program flow. Si Maela, hindi na lamang executive secretary, siya na ang operations director ng Greenworks. Si Tomasin naman ay naging chief finance officer. Si Mang Osias ay pinarangalan bilang unang community mentor ng foundation. Si Aling Brisca naman ay naging head ng nutrition and meals program para sa mga batang scholars. Si Marvion, na ngayon ay mas tahimik at mas marunong makinig, ang nanguna sa pag-aayos ng training chairs na gawa mula sa reclaimed wood. Si Celestina ay tumulong sa documentation ng scholars hindi para mag-post ng yabang, kundi para gumawa ng records na makakatulong sa mga bata. Si Evelina ay namigay ng pagkain kasama ng kusina ni Brisca at sa bawat batang inaabutan niya ng plato, mas lalo niyang naiintindihan ang salitang dignidad. Si Donato naman ay nakaupo sa unahan, hawak ang program leaflet at sa unang pagkakataon, hindi siya nahihiyang mabasa ng lahat ang pangalan ng anak niya. Nang magsalita si Liraya sa harap, walang ingranding kwento. Hindi niya binanggit ang lahat ng pang-aalipusta. Hindi niya ipinahiya ang pamilya. Tumingin lang siya sa mga taong minsang itinuring ng lipunan na nasa laylayan. Ang lugar na ito, Sabi niya, para sa mga taong sinabihang wala silang halaga. Para sa mga batang nangarap kahit ang hawak nila ay kariton, bote o lumang papel. Para sa mga magulang na nagpagod ngunit hindi sumuko. At para sa bawat taong minsang itinapon pero piniling bumangon at patunayang may bagong buhay sa lahat ng inaakalang wala na. Nagpalakpakan ng mga tao. Pagkatapos ng programa, dinala ni Liraya ang lumang timbangan mula sa pinakaunang lote at inilagay sa maliit na display corner ng foundation. Katabi nito ang reclaimed wood na mesa, ang regalong minsang tinanggihan. Ang mesang naging saksi sa unang kontrata, expansion papers at pangarap na tinupad. Lumapit si Donato sa kanya. "Anak," sabi niya, "ang ganda ng ginawa mo." Gumiti si Liraya, simple at payapa. "Hindi ko po ito ginawa mag-isa." "Alam ko." Tumingin si Donato sa paligid, sa mga bata, manggagawa, empleyado at sa pamilya niyang unti-unting natutukang maging mapagpakumbaba. "Pero
ikaw ang nagsimula. Sa huling bahagi ng araw habang lumulubog ang araw sa likod ng Greenworks truck na nakaparada sa labas, tumayo si Liraya sa harap ng dating mansyon ng mga Montalvo. Hindi na iyon simbolo ng mataas na tingin sa sarili. Hindi na rin iyon bahay na puno ng takot sa sasabihin ng iba. Ngayon, isa na itong tahanan ng pangalawang pagkakataon. Sa kanyang likod naroon ang pamilyang minsan siyang itinakwil. Hindi pa perpekto pero nagsisikap. Naroon din ang mga taong unang naniwala sa kanya noong wala pa siyang napapatanayan. Sina Mang Osias, Aling Brisca, Maela, Tumasin, Juniper at ang buong komunidad na binuo mula sa tiwala. Hinawakan ni Liraya ang lumang susi sa kanyang palad. Hindi na ito mabigat tulad noong unang araw na iniabot ni Maela. Ngayon, hindi na ito susi ng paghihingkate. Hindi rin ito susi ng panalo sa pamilya niya. Ito ay susi ng bagong buhay. At sa katahimikan ng dapit hapon, habang ang dating basurang bote, karton, bakal at kahoy ay nagiging kabuhayan, edukasyon at pag-asa, napatunayan ni Liraya na ang taong minamaliit dahil marumi ang piniling trabaho ay maaaring magkaroon ng pusong mas malinis kaysa sa mga taong takot madumihan ng kamay. Hindi na siya anak na naghihintay tanggapin. Hindi na siya babaeng pilit nagpapatunay sa pamilyang hindi siya kayang mahalin noon. Siya na si Liraya, ang babaeng itinakwil dahil sa junk shop, ngulit nagpatayo ng imperyong hindi lang nagpayaman sa kanya, kundi nagbigay ng dignidad sa mga taong matagal nang tinatawag ng mundo na walang halaga.